Kabanata 11:01. Takutin ka. Ang tunog ng pagsisigaw, pag-ungol ng mga ungol, at pagmumura sa sakit na magkakaugnay. Sa sandaling iyon, hindi malinaw kung si Isaac ay nagmumura kay Clayton o humingi ng awa. Napanood ni Yvette ang palabas bago siya nababato. Hindi rin alam ni Isaac kung paano lumaban. Paano siya magiging mapagmataas. Hindi bababa sa kanilang bilog. Ang bawat mayamang bata ay alam ng hindi bababa sa isang trick o dalawa. Kung ito ay upang kunin ang mga batang babae o para sa pagtatanggol sa sarili, ni hindi napapabayaan. Tumawa si Nicole. Lumaki si Isaac sa mga bodyguard na sumusunod sa kanya, kaya hindi na kailangan ng martial arts. Sumiksik si Yvette. Kaya, ngayon lang siya mabubugbog. Inalis ni Nicole ang kanyang ngiti at tiningnan si Clayton, na nakaupo kay Isaac. Karaniwang banayad at matikas na pag-uugali ni Clayton ay hindi na nakikita. Siya ay parang isang matagal na hayop na sumasakop sa biktima nito. Ang kanyang mga mata ay iskarlata at malamig ng walang malabong ripple ng emosyon. Ang panig na ito ni Clayton Sloan ay hindi pamilyar. Ginawa nitong sumakit ang puso ni Nicole. Kahit na sina Isaac at Clayton ay pareho mula sa pamilyang Sloan, ang pinapaboran na si Isaac ay walang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa lahat dahil naprotektahan siya ng maayos. Malinaw na sa isang sulyap na nakaddled si Isaac. Gayunpaman, ano ang tungkol kay Clayton? Ang mga galaw ni Clayton ay may kasanayan, at ang kanyang lakas ay walang awa. Mahirap paniwalaan na hindi isinagawa ni Clayton ang mga kasanayang iyon sa pamamagitan ng mga karanasan sa totoong buhay sa kaisipang iyon, tumigil si Nicole sa paghanga para dito. Ang kanyang dibdib ay nadama. Matapos ang isang mahabang panahon, nawalan ng lakas si Isaac upang lumaban. Bumagsak si Isaac sa sahig tulad ng isang puddle ng mush. Hindi siya tumutugon. Ang kanyang mukha ay nabugbog at may dugo. Si Clayton ay mekanikal na nagflang ng kanyang kamao kay Isaac. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit lumakad pasulong. Sapat na. Ang kanyang mga salita ay huminto si Clayton sa kanyang paggalaw. Tumangala si Clayton. Ang mahigpit na kadiliman sa kanyang mga mata ay hindi pa kumupas. Hinailan ni Nicole ang kamay ni Clayton at hinaplos ang kanyang kamao kung saan nagbukas ang kanyang balat. Nagkaroon ng pagiging maasim sa kanyang puso. Sapat na. Kung nasiyahan ka, dapat tayong umalis ng maaga. Tumahimik si Clayton ng ilang segundo. Pagkatapos lamang ay tumayo siya mula sa katawan ni Isaac. Natakot ba kita? Ang tinig ni Clayton ay mababa sa isang bahagyang nanginginig habang tinitingnan siya ng maingat. Ngumiti si Nicole at hinawakan ang kanyang kamay. Dapat hindi saktan ang iyong kamay. Maglalagay ako ng gamot dito kapag nakabalik tayo. Natatakot lamang siya na si Clayton ay walang ingat na saktan ang kanyang sarili. Ngumiti si Clayton. Ang pagkagalit sa kanyang mukha ay unti-unting kumupas, at isang mainit na ngiti ang lumitaw. Sa gilid, nag-click si Yvette sa kanyang dila. Narito ba si Clayton o naparito si Clayton? Nagbigay siya ng isang nakikiramay na sulyap kay Isaac sa sahig. Siya ay binugbog sa isang pulp, nakabitin sa kanyang buhay, ngunit walang nagmamalasakit sa kanya. Ito ay kapwa nakakaawa at katawa-tawa. Inihayag ni Yvette ang kanyang kamay at hayaan silang umalis sa kanilang sarili. Plano kong pumunta sa ibang lugar, kaya hindi na ako sasama sa inyo. Bye. Ngumiti si Nicole at tumango. Tumingin siya kay Clayton. Tayo na. Tumango si Clayton. Ang exit ay nasa kabilang linya. Tumahimik si Clayton sa kanyang mga hakbang nang sila ay dumaan kay Isaac. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Isaac tulad ng siya ay isang piraso ng basura. I lock kita ng isang beses, at may lock kita muli. Dapat mong tandaan kung paano ka nabuhay sa mga panahong iyon. Mababa ang boses niya. Ginawa nitong gumapang ang balat ni Isaac. Parang patay si Isaac at hindi gumagalaw ng kalamnan, ngunit ang kanyang isip ay napuno ng mga imahe noong mga araw na iyon. Sa sandaling nagising siya, natagpuan ni Isaac na siya ay nasa isang dilapidated na pabrika na nasa isang kakilakilabot na estado. Madilim, mamasa-masa, at nakapangangilabot. Inisip ni Isaac na si Clayton ay magpapadala ng isang tao upang panoorin siya, kaya hindi niya tinangka na makatakas. Hinintay niya na lumapit si Clayton at makipag-ayos sa kanya. Gayunpaman, lumipas ang ilang araw, at hindi dumating ang isa. Gutom na gutom si Isaac kaya maaari lamang siyang kumain ng tinapay at instant noodles na matagal nang nag-expire.
Sa ikapitong araw, may nakakita sa kanya. Hindi malilimutan ni Isaac ang komplikado at nagulat na titig ni na Eric at Quavon nang tumayo sila sa harap niya. Kabanata 11:02. Intimate relasyon. Sinabi ni Quavon, hindi man hinayaan ni Clayton na may manood sa iyo. Kahit na nakalock ang harapan ng pintuan, maaaring mabuksan ang pintuan sa ikalawang palapag. Napakahirap bang tumalon at humingi ng tulong? Hindi mamamatay si Isaac sa pamamagitan ng paglukso mula sa ikalawang palapag. Malinaw siyang may maraming mga pagkakataon upang makatakas, ngunit hindi niya ginawa. Si Isaac ay matigas lamang na kumakain ng tinapay na may amag at naghintay para sa isang tao na iligtas siya. Nakakatawa ito. Hindi nag-aksaya si Clayton ng anumang enerhiya kay Isaac. Gayunpaman, naisip ni Isaac one-sidedly na sadyang nalock siya ni Clayton upang patayin siya. Pinlano ni Isaac ang pagkamatay ni Clayton ng maraming beses at nagalit sa kanya. Ano ang resulta? Hindi umalis si Isaac, ngunit hindi dahil hindi niya nagawa. Ang pangyayaring ito ay ang pinakadakilang kahihiyan sa kanyang buhay. Ito ay dahil sa bagay na ito na ipinagbawal siya ni Quavon na gumanti laban kay Clayton. Hindi isinasaalang-alang ni Clayton si Isaac na isang kalaban. Bumalik sa apartment, nais ni Nicole na makita muna si Clayton, ngunit iginiit ni Clayton na makita siyang pumasok muna. Ang dalawa sa kanila ay nagpupumilit sa loob ng mahabang panahon, ni ang pagpasok sa pintuan. Sa huli, nagpalitan sila ng isang ngiti, at itinulak siya ni Clayton sa loob. Bumalik ka at magpahinga ng maaga. Ngumiti si Nicole. Papanoorin kita. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Ngumiti siya at inabot ang kamay. Paano ka makakaisip sa akin? Bumalik ang kamay ni Nicole. Umakyat ka sa sarili mo. Napangiti si Clayton na walang magawa, ibinaba ang kanyang ulo, at hinaplos ang kanyang mga palad. Pagkatapos, bigla niyang hinayla siya sa kanyang yakap. Binalot ni Nicole ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, naramdaman ang kanyang nagliliyab na katawan ng init, at biglang nadama ng mas madali. Hindi siya nag-aalala nang lumaban siya kanina. Gayunpaman, ngayon, nadama niya ang kanyang puso. Paano madaling malinis ang nakaraan? Sumakit ang puso niya para sa kanya. Nakakainis siya. Ilang sandali bago siya unti-unting pinakawalan siya. Madilim ang kanyang mga mata, at ang boses niya ay malabo. Pumasok ka. Tumanggo si Nicole. Napansin din niya ang pagbabago sa kanyang katawan at hindi na maaaring manatili pa, kaya agad siyang tumakbo sa loob at isinara ang pintuan. Huminga siya ng malalim. Hindi tinanggihan ni Nicole ang isang mas matalik na relasyon na hindi lamang siya sanay. Madilim ang gabi. Medyo malamig ito. Nagdala sina Quavon at Isaac ng mga regalo sa mansyon ng Stanton ngunit magalang na tumalikod ni Floyd. Para sa maraming beses sa isang hilera, si Quavon ay nahaharap sa isang saradong pintuan. Napagtanto niya ang ugali ni Floyd. Galit na galit si Isaac. Kailan nagagalang ang pamilyang Sloan? Sobrang tinitingnan ng Floyd ang mga ito. Ito ay dapat na si Nicole. Si Floyd ay gumagawa ng mga bagay na matigas. Wala ba siyang balak na makipagtulungan sa amin? Tumingin si Quavon sa kanya at nagsalita sa isang magaan na tono. Pagkatapos ng pagpunta sa medyanya ng matagal, tanging ang pamilyang Stanton ay hindi nagpadala ng sinuman upang gumawa ng appointment sa amin. Dapat mong makita ang kanilang saloobin. Nash ni Isaac ang kanyang ngipin. Masyado silang mapagmataas. Maging si Eric Ferguson ay kailangang igalang tayo. Sino ang iniisip ng pamilyang Stanton? Sinabi ni Quavon, ginawa iyon ni Ginoong Ferguson dahil may layunin siya, ngunit ang pamilyang Stanton ay hindi interesado. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko dapat kang sumuko kay Nicole. Hindi. Kung si Clayton ay maaaring magkaroon sa kanya, bakit hindi ako? Tumanggi si Isaac. Ang pagkakaroon ng kanyang mga buto ay ginawa ito kaya kailangan niyang makuha si Nicole. Sumimangot si Quavon. Hindi makukuha ni Clayton ang kanyang mga kagustuhan. Maaari silang maging kadate ng normal, ngunit hindi ito magiging maayos kung nais niyang magpakasal. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang ginagawa ni Clayton. Ang pamilya Stanton ay hindi tatanggap ng isang tao nang walang anumang background. Ngayon, ang mga alyansa sa kasal ay tungkol sa mga koneksyon, mapagkukunan, at pangmatagalang interes. Ang pera ay walang gamit. Maraming mga mayayaman,
Ngunit ang mga alyansa sa pag-aasawa sa pagitan ng mga mayayamang pamilya ay hindi kailanman tungkol sa kung sino ang may mas maraming pera. Ang pagiging komplikado ng background ng pamilya, isang malawak na network ng mga mapagkukunan, at ang paglahok ng mga interes ng lahat ng mga partido ang susi sa pagsasama-sama ng isang alyansa sa kasal. Kumusta naman si Clayton? Kabanata 1103. Nakawin ang kanyang babae. Si Clayton ay mayaman at may talento. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa pamilyang Sloan, nawala ang mga pakinabang na iyon. Gusto ba ni Clayton na pakasalan si Nicole? Ganap na imposible. Si Quavon ay isang bihasang tao at alam ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Ang ekspresyon ni Isaac ay tumanggi, ngunit ang kanyang puso ay galit pa rin. Kung gayon dapat nating sakupin ang pagkakataon. Si Nicole ay walang magandang impresyon sa akin. Hindi namin hayaang makuha ni Clayton ang pagkakataong ito. Hindi rin tayo makakapasok sa mansyon ng Stanton. Ano ang paggamit ng pagkabalisa? Medyo naiinis si Quavon. Si Isaac ay medyo matalino sa una, ngunit sa mga nagdaang taon, siya ay naging isang maliit na hindi makatwiran sa pamilyang Sloan. Nagbago ang mukha ni Isaac. Tumingin siya kay Quavon na may medyo komplikadong mga mata. Kapatid, hindi mo iniisip na dahil si Clayton ang iyong anak, siya ay makakatulong sa pamilyang Sloan lamang ang mabagsik kung ikakasal siya kay Nicole, di ba? Sinabi niya ang salitang, kapatid, sa pamamagitan ng mga grated na ngipin. Bahagyang nagbago ang mukha ni Quavon, at dumilim ang tingin habang nakatingin siya kay Isaac. Ano ang sinasabi mo? Ang kanyang mga mata ay tinged na may isang bakas ng galit. Hindi ba siya sapat na bias? Ang mga kamakailang aksyon ni Isaac ay talagang nabigo sa kanya. Nakipaglaban siya kay Clayton sa bawat pagkakataon at pinapahiya ang kanyang sarili sa bawat pagliko. Sumulyap si Isaac kay Quavon. Ang kanyang mga mata ay matalim at napuno ng pagtitiis. Si Clayton ay bahagi rin ng pamilyang Sloan, pati na rin ang iyong biological son. Personal din niyang pinalaki ang iyong apo, si Michael. Ayaw mo bang kilalanin siya pabalik? Hindi nagsasalita si Quavon at tahimik na tumingin kay Isaac. Si Isaac ay lumaki kahit na ang herer, na iniisip na nahawakan niya ang mga kaisipang panloob ni Quavon. Si Clayton ay gumawa ng isang prestihiyosong pangalan para sa kanyang sarili. Nagsisisi ka ba na ibinigay mo sa akin ang pamilyang Sloan sa unang lugar? Sinulyapan siya ni Quavon. Isaac Sloan, tandaan ang iyong pagkakakilanlan. Nagbabala siya kay Isaac. Sa tuwing nagkakaproblema si Isaac, si Quavon ang pumapasok upang itakda ng tama ang mga bagay. Si Isaac ay ginamit dito. Gayunpaman, hindi ito matatanggap ni Isaac. Paano kung sumuko si Quavon sa kanya? Si Isaac ay nanunuya bilang isang bagay na lumitaw sa kanyang mga mata. Pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Kapatid, ipinapaalala ko lang sa iyo na ibinigay mo sa akin ang pamilyang Sloan, kaya hindi mo ito pagsisisihan. Kahit na sino si Clayton at kung siya ay iyong biological son, kailangan mong tumayo sa panig ko. Si Isaac ay sumigaw ng hysterically, medyo wala sa kontrol. Ang pamilyang Sloan ay akin. Si Nicole Stanton ay magiging akin din. Sino ang iniisip ni Clayton na siya? Sino siya upang makipagkompetensya sa akin? Tiningnan ni Quavon si Isaac na may madilim titig. Hindi ba ako palaging nasa tabi mo? Ano ang kailangan mong ipaglaban? Gawin mo lang ang iyong bahagi. Ang pagpindot sa pamilyang Sloan ang dapat mong gawin, hindi tinitigan si Clayton buong araw. Natapos ni Quavon na sumigaw ng ilang pagkabigo sa kanyang mga mata. Palagi siyang may mataas na pag-asa para kay Isaac. Kahit na paulit-ulit na hiniling ng lupon ng mga direktor sina Clayton at Michael na sumali, malinaw na tinanggihan sila ni Quavon. Ayaw ni Quavon na mag-iwan ng anumang mga problema para sa hinaharap. Hindi ba siya sapat na bias? Ang mga mata ni Isaac ay mapula. Hinawakan niya ang kanyang sarili at mahigpit na mahigpit ang kanyang mga kamao. Fine, hindi ako tatutok kay Clayton. Gusto ko si Nicole. Gusto kong maging anak-in-law ng pamilyang Stanton. Ang demand ni Isaac ay diretso. Nais ni Isaac na makita si Clayton na ang babaeng hinahabol niya ay magtatapos sa tabi niya. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Isaac at Clayton ay hindi lamang ang kanilang mga pinagmulan, kundi pati na rin ang kanilang lakas. Ang babaeng ni Clayton ay hindi kailanman magiging kanya. Tahimik na tiningnan ni Quavon si Isaac ng kalahating minuto at naiwan nang hindi nagsabi ng isang salita.
Isang nakakahamak na ilaw ang sumabog sa mga mata ni Isaac. Kailangan niyang makuha si Nicole. Nais niyang iparamdam kay Clayton na parang mas mahusay siya. Sa labas ng pintuan, ang dalawang tao na naghihintay na tahimik na narinig ang lahat ng ito, at ang kanilang mga mukha ay malamig at solemna. Ang matangkad at tuwid na tao ay tumayo roon na may isang chill na nagmula sa kanyang katawan. Siya ay may isang mapait na aura na pinigil ang mga estranghero sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Eric Ferguson. Kabanata 1104. Baguhin ang kanyang isip. Tahimik na nakatayo si Mitchell sa tabi. Si Eric ay nasa mabuting kalagayan nang siya ay dumating, ngunit sa mas mababa sa isang minuto, siya ay natakpan sa isang siksik na ginaw. Ang pamilyang Sloan ay talagang may kakayahang. Tumakbo ang kalihim sa isang gulat. Humihingi ako ng paumanhin sa paghihintay sa iyo, Ginoong Ferguson. Mangyaring pumasok. Mabilis na nakabawi ang kutis ni Eric. Sinundan niya ang kalihim sa tanggapan ni Quavon na may isang malakas na aura sa paligid niya. Agad na tumayo si Quavon upang batiin si Eric. Maligayang pagdating, Ginoong Ferguson. Hindi ko inaasahan na may darating at maantala ang aming appointment. Ang aking paghingi ng tawad. Tumanggo si Eric na may isang walang malasakit na mukha. Chairman Sloan, binabati kita sa kalayaan ni Isaac. Dapat ay abala siya ngayon. Mabuti siya. Bata pa si Isaac, kaya hindi siya kasing tame time tulad ng iba. Kailangan pa rin niya ng oras upang maasa ang kanyang mga kasanayan. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata nang walang pasubali. Malamig ang tono niya. Handa na ba ang lahat? Tumanggo si Quavon. Oo, nilalayo ng Sloan Corporation na ilagay ang unang pag-aari nito sa Atlanta. Nagsimula na ang konstruksyon. Ang kasunduan sa pagitan ng Ferguson Corporation at ang aming kumpanya ay iginuhit din. Mangyaring tingnan, Ginoong Ferguson. Bagaman ang edad at senyoridad ni Quavon ay maliwanag, hindi niya nakasaad sa harap ni Eric. Ang overbearing aura ni Eric ay imposible na huwag pansinin. Kahit na ang Quavon ay hindi sinasadya na nahulog at kailangang kumilos ayon sa mga pahiwatig ni Eric. Tiningnan ni Eric ang kontrata na nakalagay sa harap niya, at ang kanyang mga browser ay lumubog ng bahagya. Bigla niyang binago ang isip niya. Ang pamilyang Sloan ay isang makatas na piraso ng karne, ngunit hindi na niya ito gusto. Bigla, itinaas niya ang ulo. Walang pagmamadali upang pirmahan ang kontrata. Mas mahusay na maghintay hanggang sa maayos ang iyong kumpanya dito. Narinig ko na ang lupain ay nabili na. Tumanggo si Quavon. Oo, ang lahat ay umuusad ng maayos, at ang alikabok ay mag-aayos ng mas mababa sa kalahating taon. Pagdating ng oras na iyon, kailangang mag-abala si Ginoong Ferguson na lumapit at bigyan ako ng ilang mga payo. Hindi ako maglakas loob. Napangiti si Eric. Tumayo ulit siya. Natapos na. Dahil abala ka pa rin, hindi kita maaabala. Pagkatapos, itinuwid ni Eric ang kanyang suit, sinaksak ang kanyang tingin kay Quavon, at lumabas. Mabilis na sumunod si Quavon upang palayain siya. Nang siya ay bumalik, mukhang nagtataka siya. Ang ekspresyon ni Isaac ay hindi kasiya siya. Pumirma ba si Eric upang pirmahan ang kontrata? Tumahimik si Quavon at umiling-iling. Naisip ko rin na narito siya upang pirmahan ito, ngunit parang hindi siya masyadong interesado dito. Hindi ko siya maisip. Mas mabuti kung hindi siya pumirma. Mayroong mga tonelada ng mga taong nais mag-alis sa karne ng taba na ang pamilyang Sloan. Dahil napalampas niya ang alok na ito, hindi na siya muling makakakuha ng pagkakataon. Si Quavon ay medyo hindi nasisiyahan sa walang kabuluhang saloobin ni Isaac. Ang isang maluwag na dila ay magiging sanhi ng lahat ng uri ng mga problema. Alam mo na lahat ito ay salamat sa mga pagsisikap ni Eric na natagpuan ka. Ang kanyang kapangyarihan sa Atlanta ay hindi maaaring ma-underestimated. Mas mabuti mong panoorin ang iyong saloobin, kailangan nating malaman upang mapanatili ang isang mababang profile sa teritoryo ng ibang tao. Hindi naisip ni Isaac at chuckled. Sa palagay ko ikaw ay masyadong maingat. Sa Liberty, ang pamilyang Sloan ay maaari ring dumating at sa bahay ng Pangulo. Ano ang malaking pakikitungo sa maliit na lungsod tulad ng Atlanta? Sinulyapan siya ni Quavon. May sasabihin siya, ngunit pagkatapos ay isinara niya ang kanyang bibig. Kalimutan mo na. Ito ay isang pag-aaksaya ng hininga upang makausap si Isaac tungkol dito. Sa kabutihang palad,
Babalik siya sa Liberty sa loob ng ilang araw. Ang mga pamamaraan ng pag-aproba dito ay medyo mahirap at kailangan nating dumaan sa maraming mga kagawaran ng inspeksyon at pagsusuri, ngunit tinanong ko na sa paligid at hindi dapat magkaroon ng isang problema. Para sa ngayon, ililipat muna natin ang bahagi ng negosyo dito. Nag-chat si Quavon at tungkol sa kanyang plano, ngunit hindi ito pinakinggan ni Isaac. Kabanata 1105. Maghukay ng isang butas bago ilibing ang mga ito. Ferguson Corporation. Medyo nalilito si Mitchell. Si Eric ay orihinal na nawala upang pirmahan ang kontrata, kaya bakit niya binago ang kanyang isip sa huling sandali? Marahil ay may kinalaman ito sa sinabi ni Isaac. Maging si Isaac ay nagsimulang maglagay ng kanyang mga mata kay Nicole. Hindi talaga alam ni Isaac ang kanyang lugar. Umupo si Eric sa kanyang upuan na may malamig na mukha. Ang data ng pagpaparehistro ng Sloan Corporation ay ipinadala sa mga may katuturang kagawaran. Tumango si Mitchell. Oo, narinig ko na ang mga paghahanda ay nagsimula na, at sa lalong madaling panahon, makakakuha sila ng permit ng nasa kalahating taon. Sa panahong ito, marahil ay hindi sila susuko at gagawa ng maraming paunang paghahanda. Ang titig ni Eric ay mabulok at malamig habang siya ay snort ng basta-basta. Mangarap. Maingat na itinaas ni Mitchell ang kanyang mga mata at tiningnan si Eric. Pangulo, hindi ba tayo pipirma sa kanila? Ang mukha ni Eric ay walang ekspresyon, at nagsalita siya sa isang malamig na tinig. Hindi. Hindi nila magagawang maikalat ang kanilang mga ugat ng maayos, at hindi ko pinaplano na hayaan silang gawin ito. Lihim na bumantong hininga si Mitchell sa kanyang puso. Tila ang mga salita ni Isaac ay talagang nasaktan si Eric. Tumigil pa siya sa pag-aalaga sa karne na naihatid mismo sa kanyang bibig. Ngayon, nais ni Eric na dumyugo sila ng labis. Pagkatapos ay makikipag-usap ba ako sa mga nauugnay na kagawaran? Ibinaba ni Eric ang kanyang ulo at pinakawalan ang isang malabong, "Ma'am." Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga labi at pinaikit ang kanyang mga mata. Huwag masyadong lumayo dito. Kailangan pa rin nating hayaan silang magkaroon ng isang sliver ng pag-asa upang sila ay kusang tumalon. Pinakamabuting pag-atake sa isang nahulog na swoop. Tumango si Mitchell, nauunawaan ang ibig sabihin ni Eric. Gusto niyang maghukay ng butas bago ilibing ito. Stanton Corporation. Natapos ni Grant at Nicole ang kanilang pagpupulong at magkasama. Bago lamang bumalik sa opisina, tinawag siya ni Grant. Lil-En, pumunta sa aking tanggapan sandali. Tumahimik si Nicole at sinundan siya. Ang estilo ng tanggapan ni Grant ay nakasandal sa isang kalmado, simple, at modernong hitsura. Ito ay bahagyang katulad sa estilo ni Floyd. Umupo si Grant sa upuan at kumuha ng isang sobra mula sa drawer. Dito. Naglakad si Nicole at binuksan ito. Ito ay isang sulat ng paanyaya. Malapit na tumingin, ang nagpadala ay mula kay Cameron Dudley. Ito ay mula sa pamilyang Dudley. Ang biolohikal na ama ni Ava York na si Cameron Dudley. Sumimangot siya. Kinagat ni Grant ang kanyang mga labi at nagsalita sa isang malinaw na tinig. Ang paanyaya ay ipinadala sa akin, ngunit ang taong nagpapadala nito ay nagsabi na ito ay para sa iyo. Si Uncle Cameron ay may magandang relasyon kay tatay, kaya't hindi magalang kung hindi ka lang pupunta. Ito ay hindi magalang sa elder. Sumimangot si Nicole. Ito ay malinaw na isang partido na may isang ulterior motibo. Bakit dapat ba akong sumali sa saya? Marahil na nais ni Cameron na kumuha ng pagkakataon na ayusin ang relasyon sa pagitan mo at Ava York. Kahit na ano ang resulta, iminumungkahi ko pa rin na pumunta ka. Nag-isip ng sandali si Grant. Kung hindi man, sabihin sa tatay na sumama sa iyo. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser. Ayaw talaga niyang sayangin ang oras sa isang tulad ni Ava. Gayunpaman, napakahalaga na ipakita ang paggalang kay Uncle Cameron. Bumantong hininga siya. Kalimutan mo na. Tatanungin ko si Yvette na sumama sa akin. Hindi bababasa sila ay mas mapigilan kung ang isang tagalabas ay naruroon. Sumimangot ng bahagya si Grant ngunit sa wakas ay tumango. Sige. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Nicole. Narinig ko na ang kooperasyon sa pagitan ng Ferguson Corporation at Sloan Corporation ay nabigo. Alam mo ba ang tungkol dito? Umiling-iling si Nicole, nalilito. Paano ko malalaman? Hindi rin ako nag-uusisa na katulad mo. Tumahimik si Grant.
Parang si Logan ay nagiging tamad kani-kanina lamang. Inihayag ni Nicole ang kanyang kamay. Ito ay impormasyon na hindi mahalaga. Ano ang punto ng pag-alam tungkol doon? Bumagsak si Grant at tiningnan siya ng mahinahon. Lil-En, ang utak ay napakakapakipakinabang. Kailangan mong dalhin ito sa iyo sa lahat ng oras. Tumigas si Nicole at pinagsama ang mga mata sa kanya. Big Brother, kung sasabihin mo pa, bakit hindi ka sumama sa akin? Kabanata 11:06. Magsaya ngayong gabi. Tumigas si Grant at agad na umiling-iling. Papanoorin ko ang isang pelikula kasama ang iyong kapatid na babae-in-law ngayong gabi. Hindi ako libre. Hindi nagsalita si Nicole. Bumalik sa paksa. Nag-isip ng sandali si Grant. Nais ng Sloan Corporation na iset up ang kanilang tatak sa Atlanta. Nakasalalay silang ilihis ang ilang mga customer. Dapat kang maging bantay. Gayon din, narinig ko na nasaktan ka ni Isaac sa isang pagdiriwang. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Hindi talaga. Itinuro ko lang sa kanya ang isang aralin. Mag-ingat, ngunit hindi na kailangang pigilan. Tumanggaw si Nicole. Ang mga salitang iyon ay medyo masarap pakinggan. Itinaas niya ang kamay niya. Pupunta ako pagkatapos. Tumanggaw si Grant. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang isang bagay at tinawag siya pabalik. Kumuha siya ng isang navy blue na kahon ng regalo mula sa gilid. Dito. Naguguluhan si Nicole. Kinuha niya ito at binuksan ito. Wow! Ito ay isang malaking ruby bracelet. Ang kulay ay hindi mailalarawan na maganda. Nabigla si Nicole, at isang ngiti na immediately na nakasurf sa kanyang kalmadong mukha. Salamat, aking pinakamahusay na kapatid. Sinabi ni Grant, ikaw ay welcome. Ngunit bakit mo ako binibigyan ng regalo? Tanong ni Nicole. Sinabi ni Grant, ito ay mula kay Aida. Binili niya ito sa isang auction ng Swiss at sinabi na gusto mo talaga ito. Well, nais ko ang lahat ng pinakamahusay ngayong gabi. Namula si Nicole. Ito ba ang ibig sabihin nito sa pamamagitan ng pagpanalo ng pabor sa paggamit ng regalo ng iba? Sa anumang kaso, si Nicole ay umibig sa ruby bracelet sa unang paningin. Salamat Aida para sa akin. Malugod kong tatanggapin ang mga reg along tulad nito sa hinaharap anumang oras. Tumingin si Grant sa kanyang walang pagsasalita. Lumabas ka. Sure, bagay. Iniwan ni Nicole ang tanggapan ni Grant na may regalo. Inilaan niyang bumalik at pahalagahan ang ruby bracelet na ito. Ang pulang kristal ay mainit-init ng walang solong kapintasan. Ito ay talagang pag-ibig sa kanya. Matapos makuha ang napakagandang pulse earrings, ang kalooban ni Nicole para sa piging sa gabi ay hindi masyadong masama. Ang mga regalo ay tunay na isang mahusay na lunas para sa isang hindi maligayang kalooban. Pagkaraan nito, nagpadala ng mensahe si Nicole kay Yvette na nagtanong kung mayroon siyang oras. Sumagot si Yvette sa ilang segundo. Siyempre, palagi akong may oras upang manood ng isang show. Hindi nagsalita si Nicole. Yamang si Nicole ay dadalo sa isang pagdiriwang, hindi siya maaaring maging sobrang kalungkutan. Maagang umalis si Nicole sa opisina at nagpunta upang piliin si Yvette upang piliin ang kanilang sangkap. Ang pinakabagong mga damit na may mataas na fashion ay naihatid sa kanyang bahay ng matagal, ngunit nasiyahan si Nicole sa pakiramdam ng pamimili sa isang mall. Ito ay napaka-nakaka-relax at maginhawa. Sinimulan ni Yvette ang pamimili ng masaya sa sandaling pumasok siya sa mall. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Karaniwan bang walang makakasama sa pamimili? Huwag mo akong samahan. Ngumiti si Yvette at lumingon sa kanya, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Si Sean ay talagang walang kamalayan. Mukha siyang wanton at hindi mapigilan sa ibabaw, ngunit talagang seryoso siya sa kanyang mga buto. Wala siyang pasensya na samahan ako ng pamimili. Bukod, nag-aalala din ako na ituturo ng mga tao ang mga daliri sa amin. Kung magkasama kami. Tumahimik si Nicole at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Yvette. Maganda na ba ang mood ng ina mo ngayon? Siyempre hindi. Nais niyang talunin ako sa kamatayan sa una, pagkatapos ay nagsimula siyang maglektura. Kinuha pa niya si Lance upang hikayatin ako, ngunit iyon ay walang silbi dahil ako ay matigas ang ulo at hindi nagmamalasakit sa mga bagay na ito. Sumimangot si Nicole. Tinawag mo ba ito sa pribado? Tumahimik si Yvette at tumingin sa kanya. Hindi namin ito tinawag. Sinabi ng aking ina na hindi ko ito matatawag maliban kung patay na siya.
Tinanong ni Nicole, kung gayon ano ang pinaplano mong gawin. Dadalhin namin ito ng isang hakbang sa isang oras. Mayroon akong oras upang dahan-daang i-drug ito, ngunit maaaring hindi ito totoo para sa pamilyang Sheldon. Hindi ako naniniwala na hindi mababahala si Lance sa kalaunan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Kapag naisip niya ang tungkol kay Lance Sheldon, parang hindi rin siya mabalisa. Kalimutan mo na. Dapat mong pag-usapan ito. Hindi na kailangang maging napakapangit. Hindi ba nagpakita si Sean ng anumang indikasyon? Kabanata 1107. Kaninong black card? Ngumiti si Yvette. Sinuportahan ni Sean ang pagsira sa kasal. Nais din niya akong pakasalan, ngunit tumanggi ako. Ano ang mga benepisyo na ikakasal ko sa kanya bukod sa pagpapaputi ng katotohanan na mayroon siyang isang pag-iibigan? Hindi ako bobo. Lahat tayo ay naglalaro lamang sa paligid. Huminga ng malalim si Nicole. Nakita niya na ang ekspresyon ni Yvette ay hindi masyadong masaya. Kalimutan mo na. Nag-isip si Yvette, kaya hindi siya makikinig sa anumang sinabi ng iba. Hinailan niya ang kamay ni Yvette. Kalimutan mo, itigil ang pag-iisip tungkol dito. Huwag kang magpigil ngayon. Magbabayad ako para sa anumang gusto mo. Kumurap si Yvette. Seryoso. Siyempre. Nakita mo na ba ang isang kuripot na mayamang babae dati? Piliin ang nais mo. Tinapik ni Nicole ang kanyang dibdib at tiniyak si Yvette. Hindi ito tulad ng hindi niya kayang bayaran. Ang mahalaga ay masaya si Yvette. Hinayla siya ni Yvette. Kung gayon hindi ako magpipigil. Pagkatapos, sumugod siya sa isang luho na tindahan. Ngumiti si Nicole at sinundan siya upang pumili. Hindi nagtagal, ang pinakabagong mga modelo ng alahas ay lahat ay inilatag sa harap nila. Si Yvette ay tumingin sa kanila ng buong pagmamahal. Naramdaman din ni Nicole na hindi sila masama. Lil-en, alin sa mga ito sa palagay mo ay mas mahusay na tumutugma sa damit ngayong gabi? Tumahimik si Nicole. Ang mga damit ay nasa bahay, kaya kailangan nating dalhin ang mga ito upang makita. Bakit hindi mo lang bilhin ang lahat? Pagkatapos ay maaari mong gawin ang iyong oras upang tumugma sa kanila. Natigilan si Yvette. Seryoso ka ba? Tumanggaw si Nicole. Siyempre. Lahat para sa iyo. Isaalang-alang ito ang iyong bayad sa hitsura para ngayong gabi. Nagpunta si Yvette upang yakapin siya at binigyan siya ng isang mabangis na halik. Nicole, kailangan mong maging kaibigan ko magpakailanman. Itinulak siya ni Nicole sa labis na pagkagalit na may hitsura ng disdain. Ang kawani ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na ipakilala ang kanyang sarili at excited na nakabalot ng alahas. Si Nicole ay casual na kumuha ng isang itim na card, at ibinalik ito ng kawani sa kanya matapos itong i-swipe. Miss Stanton, ang kabuuan ay $24 na milyon. Ito ang iyong card. Si Yvette ay casual na sumulyap at sumimangot. Nagbago ba ang card ng iyong ikatlong kapatid? Natigilan si Nicole. Kinuha niya ang card at tiningnan ito. Ito ay hindi tulad ng aking ikatlong kapatid. Kinuha ni Nicole ang kanyang pitaka at rummaged sa pamamagitan ng mga card sa loob. Nandoon ang card ni Kai. Nandoon ang card ni Grant. Nandoon din ang sasakyan ni Floyd. Ang card ni Maverick ay nasa loob ng loob. Kaninong card ito? Tunay na natagpuan ni Nicole ito ng isang maliit na hindi pamilyar, na para bang hindi niya ito nakita dati. Lihim bang nag-sneak si Kai ng isa pang card sa kanyang bag? Gayunpaman, ang pag-iisip na iyon ay mabilis na tinanggal. Si Kai ay abala sa pakikipag-date kay Julie kamakailan, kaya marahil ay hindi niya rin maisip ang tungkol doon. Ang dalawang babae ay tumingin sa bawat isa. Bumantong hininga si Yvette. Bakit wala akong mga problema tulad nito? Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Tumingin siya sa mga tauhan sa gilid. Maaari mo ba akong tulungan na malaman kung sino ang may-ari ng card na ito? Siyempre, Miss Stanton. Bagaman hindi ito naaayon sa mga patakaran, ito ang kahilingan ng customer. Hindi mahalaga kung paano ito sa linya, ito ay nabigyang katwiran at makatwiran. Di nagtagal, dumating ang kawani kasama ang card at nagsalita ng may ngiti. Miss Stanton, maaari ko lamang malaman na ang may-ari ng huling name ng card na ito ay si Sloan. May tulong ba iyon? Ilang sandali si Nicole at itinaas ang kanyang ulo sa pagkabigla. Clayton. Ang kanyang unang likas na hilig ay sa kanya. Iyon ay dahil walang ibang Sloan na lihim na madulash ang isang itim na card sa kanyang bag. Si Yvette ay nagpahayag, ito ang card ni Clayton.
Tumingin si Nicole sa kanya, medyo nakakahiya. Hindi mo alam. Tanong ni Yvette. Umiling-iling si Nicole. Hindi talaga. Hindi man lang alam ni Nicole kung nakuha niya ang card. Napangiti si Yvette. Hindi pa huli ang lahat upang malaman ngayon. Mukhang si Ginoong Sloan ay nagsimulang kumita ng pera upang gastusin mo. Ang taong iyon ay lubos na masigasig. Kabanata 1108. Little Nicole. Kinuha ni Nicole ang card sa isang komplikadong kalagayan at inilagay ito sa kanyang pitaka. Dahil ginamit na niya ang card, hindi makatuwiran na ibalik sa kanya ang pera. Mangyaring pumunta ulit. Sina Yvette at Nicole ay umalis sa tindahan ng magkasama. Magalang na pinalayo sila ng mga tauhan. Isang mahabang buntong hininga ng inggit ang tunog mula sa likuran. Ang kanyang panimulang punto ay ang aming layunin sa pagtatapos. Ang mga card sa bag ni Miss Stanton ay sapat na para sa akin na gumastos para sa ilang mga habang buhay. Lubhang naiinggit ako. Eksakto. Matapos umalis sa mall, tinawag ni Nicole si Clayton. Kumuha niya pagkatapos ng ilang ring. Little Nicole. Hindi nagsalita si Nicole. Nagulat si Yvette sa pangalang iyon. Hahaha. Mr. Sloan, ang pangalan ng alagang hayop ay medyo kakaiba. May katahimikan sa telepono ng kalahati ng isang segundo. Wala namang sinabi si Clayton. Maliban sa tunog ng pagtawa ni Yvette, wala nang ibang nagsalita. Hindi inaasahan ni Clayton na may iba pa. Napahiya si Nicole na nais niyang makahanap ng isang butas na ibagsak. Si Clayton ay talagang napakalayo kamakailan. Ang kanyang mga pangalan ng alagang hayop para sa kanya ay ganap na nagbago mula sa normal hanggang sa kakaiba. Mabuti kung narinig lamang ito ni Nicole, ngunit kung narinig ito ng iba. Buntong hininga. Kalahating minuto ang lumipas. Hindi maiwasang umubo si Nicole. Clayton. Agad siyang tumugon. Naghihintay lang si Clayton na magsalita siya. Inilunsad ni Nicole ang kanyang eaves kay Yvette sa tabi niya. Naglagay ka ba ng isang card sa aking bag? Nang hindi siya naghihintay na tumugon, nilinaw niya, mamimili ako kasama si Yvette at natagpuan ang isang hindi pamilyar na card pagkatapos ay swipe ito. Sinabi ng kawani na ang apelyido ng may-ari ay si Sloan. Iyo ba ito? Nag-shock si Clayton. Oo, ngunit huwag mag-atubiling bumili ng anuman. Huwag mag-alala, walang limitasyon ito. Sinabi ni Nicole, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit mo ako binigyan ng card? Siyempre, ito ang iyong allowance. Magkakaroon lamang ako ng isang seguridad kung maaari kong ilaan ang ilan sa aking mga pag-aari sa iyo. Sa gilid, hindi na mapigilan ni Yvette at sumabog sa pagtawa. Bakit mo sinasabi iyon, Mr. Sloan? Ay isang pakiramdam ng seguridad na binuo ng pera. Gayon din, binigyan ni Nicole ng maraming bagay. Huwag maging puspos. Mainit ang boses ni Clayton. Siyempre hindi. Hanggat ito ay mula sa kanya, hindi ako makabagbag puso. Mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito, Miss Quimby. Tumingin si Yvette kay Nicole. Kailangan mong gumastos ng mas maraming pera sa hinaharap upang si Ginoong Sloan ay makaramdam ng kadalian. Pinched siya ni Nicole. Wala iyon sa iyong negosyo. Ito ay nasa harap ni Yvette, kaya napahiya si Nicole. Naghang si Nicole matapos sabihin ang ilang mga pangungusap. Ang dalawa sa kanila ay bumalik sa apartment ni Nicole. Ang dressing room ay mayroong lahat ng mga high fashion na damit mula sa mga pangunahing tatak. Sa sandaling pumasok si Yvette, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa itim na card at nakatuon sa mga damit. Natagpuan ni Nicole ang isang ilaw na asol na damit na satin na niyakap ang kanyang baywang. Ang kanyang balat ay patas at malabo, kaya kung isinusuot niya ito, magmumukha siyang snow sa tuktok ng isang bundok. Ang kanyang hindi maabot at malamig na aura ay agad na nagpalayo sa mga tao. Ang estilo ng damit ay simple at grand, ngunit ito ay hindi komplikado. Hindi ito disente. Para sa isang kaganapan na tulad nito, ang pagkakaroon ng isang epekto na nagdulot ng isang pakiramdam ng distansya ay higit pa sa naaangkop. Pinili ni Yvette ang isang maikling itim na damit. Ito ay flamboyant at madilim, ngunit marangal at sexy, na pinasisigla ang kanyang figure ng maayos. Tumanggo si Nicole at binigyan siya ng pinakaangkop na itim na kwintas na brilyante mula sa tindahan ng alahas na binili lang niya. Ang epekto ay talagang nakamamanghang. Ang dalawa sa kanila ay hindi maaaring magmaneho sa kanilang sarili, kaya tumawag sila ng isang driver upang kunin sila.
Dumating sila sa lugar ng gabi. Pumasok sila sa silid. Ang anak na lalaki at anak na babae ni Cameron ay naruroon at masigasig na dumating upang batiin si Nicole nang makita nila siya. Kilala sila ni Nicole ng una at hindi tumayo sa formalidad. Nagpalitan sila ng mga kaaya-aya sa bawat isa. Ang nakakagulat ay sa sulok, naruroon din si Ava. Kabanata 1109. Banquet. Sa sulok. Ang mukha ni Ava ay mukhang napakamalubha, ngunit sinusubukan niyang pigilan ang kanyang mga hinaing. Pula pa rin ang mga mata niya. Nang makita ito ni Nicole, ngumiti siya at wala siyang sinabi. Siya ay natural na hindi kukuha ng inisyatibo upang batiin si Ava. Ang kanilang relasyon ay hindi nakarating sa antas na iyon. Mainit na tinignan ni Cameron si Nicole. Nicole, ikaw at si Yvette ay hindi pa napunta sa aking lugar. Sina Yvette at Nicole ay lumaki ng magkasama, kaya natural, madalas niyang binisita ang mga lugar ng mga kakilala na ito tulad ni Nicole. Ngumiti si Yvette. Uncle Cameron, kailangan mong gumawa ng appointment ng maaga upang makita kami. Kami ay abala sa aming mga negosyo. Ang kanyang pagbubukas ng melodramatic ay naging sumabog si Cameron sa pagtawa. Kayong mga kabataan ay lahat ay abala at bihirang magkaroon ng oras upang magkasama. Iyon ang dahilan kung bakit espesyal na nagpadala ako ng isang paanyaya upang anyayahan ka rito. Ang panganay na anak ni Cameron ay binati sila ng napakainit. Miss Stanton, Miss Quimby, hindi ko alam kung ang gusto mo. Kung hindi sila, babaguhin natin ang pinggan. Ngumiti si Nicole. Masarap sila. Hindi na kailangang tumayo sa seremonya. Ang kapaligiran dito ay napaka-cordial, ngunit si Ava ay tulad ng isang mababang presyon na pagkakaroon. Wala sa lugar si Ava. Habang nagsalita sila, ang silid ay tumahimik para sa isang instant. Bigla silang nakarinig ng Ava sob, na tunog ng labis na malupit. Ang panganay na anak na babae ni Cameron ay sumulyap kay Ava nang walang pagsasalita. Nais niyang masira si Ava, ngunit mayroon siyang reserbasyon dahil hindi angkop ang okasyon ngayon. Ang panganay na anak na lalaki ay tumingin kay Cameron at isinara din ang kanyang bibig nang walang pagsasalita. Ang pagkakaroon ni Ava ay hindi isang magandang bagay para sa Dudley family. Gayunpaman, kay Cameron, maaaring higit pa o mas mababa ang mabawasan ang ilan sa pagkakasala na naramdaman niya sa kanyang puso. Lumipas ang ilang segundo. Mukhang napahiya si Cameron at hindi mapigilan. Itinaas niya ang baso ng alak sa harap niya at tumingin kay Nicole. Nicole, mayroong isang bagay na nag-abala sa akin ng ilang sandali. Ang aking anak na si Ava, na nakilala ko lang, ay hindi nabubuhay sa tabi ko. Lumaki siya sa labas at natutunan ang ilang masamang gawi, at nagdulot siya ng masamang epekto sa iyo at Stanton Corporation. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Tahimik si Nicole ng ilang segundo. Ang kanyang puso ay labis na nag-aatubili na patawarin ang babaeng iyon ng madali. Gayunpaman, alam niya na para sa isang tao ng katayuan at posisyon ni Cameron, ipinakita na niya sa kanya ang maraming paggalang sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang sarili ng labis. Kung hindi niya ito tinulungan, gagawin lamang nito ang ugnayan sa pagitan ng dalawang pamilya na hindi kasiya siya. Umupo si Ava sa gilid, hindi gumagawa ng ingay. Mukha siyang bahagyang walang pag-iisip. Tahimik si Nicole bago ngumiti. Uncle Cameron, dumaan ka ng napakatagal upang mahanap ang iyong anak na babae. Dapat itong maging isang bagay na magiging masaya. Dahil ito ay isang bagay na nakaraan, hindi namin ito paulit-ulit sa hinaharap. Huminga si Cameron ng isang buntong hininga at mabilis na tumingin kay Ava. Ava, si Nicole ay hindi makakasama sa iyo. Magmadali at magpasalamat sa kanya. Tumahimik si Ava. Ang kanyang ekspresyon ay ayaw habang kinagat niya ang kanyang mga labi. Hindi niya binuksan ang kanyang bibig, at sa gilid, nagsalita si Yvette ng may ngiti. Hindi, dapat siyang humingi ng tawad. Dapat ay nagpapasalamat siya kay Nicole. Tila hindi nagbigay si Miss York ng tamang paghingi ng tawad sa mga bagay na ginawa niya. Hindi hinahabol ni Nicole ang bagay na ito dahil sa paggalang sa iyo, Uncle Cameron. Kung may iba pa, mamatay sila ng 1,000 beses. Bagaman ang mga salita ni Yvette ay biglang at walang kabuluhan, alam ng lahat sa kanilang mga puso na walang pagmamalabas dito. Tumingin si Ava kay Cameron na may hindi kasiya siyang ekspresyon. Nag-atubili siyang magsalita.
Mula sa simula hanggang sa huli, si Ava ay hindi tumayo at hindi gumawa ng isang tunog. Iniwan niya ang lahat kay Cameron. Kabanata 11:10. Nagtatapon ng pag-iingat sa hangin. Tumingin si Cameron kay Ava na may malubhang mata. Dapat kang humingi ng tawad. Kung gumawa ka ng mali, dapat mong dalhin ito sa iyong sarili. May katahimikan sa loob ng ilang segundo. Mahinang tiningnan ni Nicole ang alak sa mesa, rippling sa ilalim ng overhead light. Ang nakalarawan na ilaw ay lubos na maliwanag at maganda. Ang mga mata ng lahat ay nasa Ava, tinitingnan kung gaano siya komportable. Si Ava ay napakamakinis at makinis sa nakaraan. Siya ay natural na alam na ngayon, ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ay humingi ng tawad at sabihin ang ilang mga kaaya-aya na salita. Sa ganoong paraan, magaganap ang bagay na ito. Bagaman nakakahiya ito, kumpara sa dignidad, mas mahalaga na manatili sa bilog na ito. Ngayon, nagsimulang makipaglaban si Ava. Matapos malaman ng mga tao sa bilog na nasaktan ni Ava si Nicole, hindi na nila nais na makasama sa kanya. Ayaw ni Ava na lumabas at magtrabaho para sa iba, at hindi siya tinanggap ng negosyo ng kanyang pamilya. Mahirap na manatili sa isang posisyon na wala rito o wala rin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang hindi nais ni Ava na humingi ng tawad. Ang tao na magkakaroon ng kanyang pangalawang kasal ay napunta sa kanyang bahay upang magsipa ng isang pag-aalsa tungkol sa pagkansela ng pakikipag-ugnayan, na ginawa ang kanyang reputasyon na bumaba sa ilalim ng bato. Wala na si Ava kahit saan upang umatras. Bakit? Pinarusahan na siya. Bakit kailangan pa niyang yumuko kay Nicole? Ang silid ay awkwardly tahimik. Dahan-daang lumubog ang ekspresyon ni Cameron. Ito ay tulad ng isang mahusay na pagkakataon, ngunit hindi sinamantala ni Ava ito upang makalabas sa awkward na sitwasyon. Bakit siya nag-aalangan? Ang anak na lalaki at anak na babae ni Cameron ay nakaupo sa tagiliran, tahimik na nanonood ng palabas. Napangiti si Nicole ng mahina at nagsalita sa isang malinaw at magaan na tinig. Kalimutan ito. Dahil ayaw niyang humingi ng tawad, pagkatapos ay huwag mo siyang pilitin. Bukod, ang paghingi ng tawad ni Miss York. Kung may susunod na oras, hindi ako mag-aalaga kung sino ito. Kinurot ni Nicole ang labi niya. Ang kanyang mga salita ay prangka at matalim. Itinaas ni Ava ang kanyang pulang mata at tumingin kay Nicole. Miss Stanton, ikaw ay isang nagwagi sa buhay. Maaari mong pisilin ako hanggang sa kamatayan na may isang snap lamang ng isang daliri. Bakit mo aalagaan ang paghingi ng tawad? Ang kanyang biglaang mga salita ay gumawa ng hindi nakakagulat na paglubog ng kapaligiran. Mali ang ginawa kong something, ngunit naranasan ko na. At hayaan akong bumalik sa trabaho sa Sindro International. Ang pinakaabala kay Ava ay ang siya ay sinipa sa labas ng Sindro International ni Eric Ferguson. Inilagay ni Ava ang hindi mabilang na dugo, pawis, at luha upang maabot ang posisyon ng pamamahala ng senior sa Sindro International. Ito ang karera na ipinagmamalaki niya. Alam ni Ava sa kanyang puso na hanggat ang anak at anak na babae ni Cameron ay nasa paligid, hindi nila papayagan siyang papasok sa kumpanya ng Dudleys. Kahit na bago siya sumali sa kanila, alam na niya na ang labanan para sa mga interes sa gitna ng Ginoo ay hindi nagpakawala ng kaunti. Iyon ang dahilan kung bakit kinamumuhian niya simula ng kanyang kakilala si Nicole. Ito ay dahil kay Nicole na iniwan niya ang Sindro International. Natapos na siyang magsalita. Tiningnan siya ni Cameron na may komplikadong mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay madilim. Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo at sinulyapan si Ava nang walang pag-iingat. Siya chuckled. Tama iyon. Kahit na humihingi ka ng paumanhin at pasalamatan ako, hindi ako magsasalita para sa iyo sa harap ni Eric upang makabalik ka sa Sindro International. Iyon ay dahil wala ka talagang karangalan at kakayahan. Si Eric ay nagmamahal sa mga talento. Marami sa iyo ang kasuklam-suklam na karakter ay mayroon na malalim na nakaugat sa aking puso, at ang aking impresyon sa iyo ay hindi magbabago kahit na ano ang sasabihin o ginagawa ng sinuman, kaya hindi na kailangang sayangin ang iyong pagsisikap na subukan. Kabanata 11:11. Ipadala siya palayo. Ang mga salita ni Nicole ay naging malamig sa kapaligiran. Siya ay orihinal na hindi nais na gawing awkward ang eksena. Gayunpaman, dahil ibinaba ni Ava ang lahat ng pagpapanggap sa pagiging cordiality,
hindi na kailangan ni Nicole na mapanatili ang pinaka-pangunahing kagandahang loob. Nabigo si Ava sa pagsusumikap ni Cameron. Iyon ang problema niya. Ngumiti si Nicole at binigyan ng pasensya si Cameron. Natatakot ako na hindi na ako makakasali sa hapunan, Uncle Cameron, ngunit pinahahalagahan ko ang iyong damdamin. Hindi ko makakalimutan kung paano ako pinangalagaan ng iyong anak na lalaki at anak na babae. Pagkatapos, tumayo si Nicole. Bumantong hininga si Cameron. Ang kanyang mukha ay hindi nasaktan, ngunit tumayo din siya pagkatapos niya. Salamat, Nicole. Pinasalamatan niya siya sa kanyang kabutihang loob. Ang kanyang huling pangungusap ay walang alinlangan na tiyakin na ang anak ng pamilya at anak na babae ni Dudley na ang bagay ni Ava ay hindi ipahiwatig sa kanila. Ito na ang pinakamahusay na kinalabasan. Hindi tiningnan ni Nicole si Ava, na nakaupo doon na may maputlang mukha, at iniwan lamang ang lugar kasama si Yvette. Gaano kasiya siya. Sinundan siya ni Yvette at pinigilan ang ngiti niya. Talagang hindi ka nag-iwan ng anumang dignidad sa kanya. Hindi ka lamang lumantad sa paglalantad ng kanyang iskandalo sa mundo. Nakita mo ba ang hitsura sa mukha ni Uncle Cameron? Ngumiti si Nicole. Si Uncle Cameron ay may mabuting hangarin, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam kung paano pahalagahan ito. Hiniling niya ito. Dapat talaga niyang isipin ang kanyang sarili. Kung hindi ito para kay Uncle Cameron, hindi na siya makakain sa parehong mesa tulad ng sa amin sa kanyang buhay. Ang tingin ni Nicole ay walang malasakit habang itinaas ang kanyang mga mata. Madilim na ang langit. Umuwi na tayo. Pagod na ako. Tumango agad si Yvette. Pagod na rin siya. Umalis sina Nicole at Yvette. Sa silid. Ang natitirang mga tao ay nanatiling frozen sa katahimikan. Ang mukha ni Cameron ay ashen at pangit. Si Nicole ay hindi lamang ang isa na bluntly nakalantad ang kasuklam-suklam na nakaraan ni Ava. Ang mga nakaraang insidente ay mga bagay na tunay na nangyari. Sa mga normal na araw, si Ava ay karaniwang maayos at masunurin sa harap niya, hindi kailanman nakikipaglaban para sa lahat. Ang pagkakasala na naramdaman ni Cameron sa kanyang puso ay napakabigat. Gayunpaman, kailangang maniwala si Cameron na lahat ito ay isang ilusyon. Ang tunay na Ava ay ang uri ng babaeng inilarawan ni Nicole. Paano siya magkakaroon ng ganoong anak na babae? Tatay. Si Ava ay nag-joke, na para bang alam niyang may nagawa siyang mali ngunit labis na nasaran ng loob. Sa gilid, ang panganay na anak na babae ni Cameron ay nagbigay sa kanya ng isang walang tiyaga na hitsura. Ang taong nasaktan mo na ay naiwan na, kaya wala nang magagawa si tatay tungkol dito. Ganap mong napahiya siya. Nasiyahan ka ba ngayon? Sister, paano mo masabi iyon? Si Nicole ay hindi nagpakita sa atin ng anumang paggalang sa lahat. Nakipagtalo si Ava. Tumawa si Cameron sa eldest na anak na babae. Nagpapakita na siya ng maraming paggalang sa pamamagitan ng pagpapakita. Kailan mo pa nakita si Nicole na nakayuko sa kanyang ulo? Akala ko na dahil nahihirapan kang gumawa ng buhay mula noong bata ka pa, dapat mong malaman kung ano ang sasabihin depende sa okasyon. Tumigas ang mukha ni Ava. Ang panganay na anak na lalaki ay hindi makakatulong ngunit magsalita. Tatay, palayain mo lang siya. Hindi namin mapigilan ang bomba ng oras na ito sa ating pamilya. Nakita mo ito mismo. Kahit na wala namang sinabi si Nicole, malinaw sa pamamagitan ng kanyang saloobin na ang aming relasyon ay kalawang ngayon. Kung nangyari ito muli, ang pamilyang Dudley ay hindi makayanan ito. Ang insidente na iyon ay nanginginig sa buong mundo ng negosyo. Ito ay sapat na upang maging maingat ang lahat. Sa mas mababa sa isang buwan, isang buong korporasyon ang napawi at idineklara na pagkalugi. Ang chairman ng Gemini Entertainment na si Gabriel Xavier, ay halos tumalon sa kanyang kamatayan. Iyon ang pamamaraan ni Nicole. Nagpanik si Ava sa isang instant. Kapatid, paano mo masabi iyon? Kabanata 11:12. Kunin ang pera at umalis. Ang anak ni Cameron ay hindi rin nais na maintain ang pinakapangunahing relasyon kay Ava. Sa anumang kaso, ang pamilyang iba ay tulad nila, mas mahusay na ang mas kaunting mga bata doon. Ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid na babae ay hindi masama. Natagpuan nila ang isang balanse sa pamamahagi ng pag-aari ni Cameron. Siya ang namamahala sa kumpanya, at hawak ng kanyang kapatid ang pagbabahagi. Ang mga likido at hindi likidong mga pag-aari ay pantay din na ibinahagi.
Kung idinagdag si Ava sa equation, makakasama ito sa kanilang mga interes. Kaya, hindi nila tinanggap ang pagdating ni Ava. Walang pagmamahal o anumang merito, at si Ava ay nagkaroon ng malaking tumpok ng iskandalo na material. Malinaw na narito siya para sa pera. Kung mahirap ang pamilyang Dudley, si Ava pa ba ay makikilala nila? Nagpanik si Ava. Ang anak ni Cameron ay malinaw na hindi nais na maglagay ng pag-ibig sa kapatid at kapatid na pag-ibig. Tatay, ang mga katotohanan ay nasa harap mo. Huwag itulak ang buong pamilya sa apoy para sa kapakanan ng isang tao. Dahil nasaktan ni Ava ang pamilyang Stanton, lahat ng tao sa mundo ng negosyo ay na-ostracized. Tumanggo ang panganay na anak na babae ni Cameron. Tama iyon, tatay. Inaasahan kong iisipin mo ito. Kung hindi, hayaan mo lang siyang mag-aral sa ibang bansa. Mas mabuti ito kaysa sa kanyang pagiging tinak sa panig ng lahat dito. Hindi ako makakapunta sa ibang bansa. Kapatid, paano mo ito magagawa sa akin? Nakinig na ako sa iyong kahilingan at hindi sumali sa kumpanya, ngunit nais mo akong iwanan din ang media-nya. Sabik na nagsalita si Ava. Kung umalis siya sa media-nya, mawawala ang lahat ng kailangan niyang gawin sa pamilyang Dudley. Ang maginhawang katayuan na nakuha niya na may kahirapan ay pumunta sa usok. Natahimik si Cameron sa buong oras. Ibinaba niya ang kanyang ulo ng isang hindi kasiya siyang ekspresyon. Nang makinig siya sa kanilang pag-aaway, isang inis na hitsura ang tumawid sa kanyang mukha. Tigil. Huminga ng malalim si Cameron at tumayo. Hinawakan niya ang tubo sa tabi niya at dahan-daang lumakad nang hindi nagsabi ng ibang salita. Biglang nagpanik ang puso ni Ava. Ito ay isang gulat na gumawa sa kanya na hindi makapagsalita. Napakasamang pakiramdam niya. Kinabukasan, nanatili si Ava sa isang bahay sa labas ng isang gabi at naghanda na bumalik sa tirahan ng Dudley upang humingi ng tawad kay Cameron. Naisip niya ito. Siya ay masyadong walang kabuluhan kagabi. Kung humingi siya ng tawad kay Nicole ng masunurin, ang mga bagay ay maaaring hindi naging matigas. Si Ava ay walang pagkakaroon sa Dudley family. Ano ang gagawin niya sa hinaharap kung nawalan siya ng pagmamahal ni Cameron? Gayunpaman, nang maglakad siya hanggang sa pasukan ng tirahan ng Dudley, pinigilan siya ng butler. Hindi ka makakapasok, Miss York. Si Ava ay hindi pa nakatanggap ng gayong malamig na pagtrato. Agad na naging malamig ang kanyang ekspresyon. Ano ang ibig sabihin nito? Pupunta ako upang makita ang aking ama. Umalis ka sa daan. Ang butler ay tumayo roon ng mahinahon, hindi budging. Ang iyong ama ay hindi nakatira dito. Binigyan ng chairman ang utos na hindi ka pinapayagan na pumasok. Ang mukha ni Ava ay naging walang katumbas na panik at disorientated. Hindi niya maiwasang mapalakas ang boses niya. Ito ang aking bahay. Gusto kong pumasok. Kinagat ng butler ang kanyang mga labi at nagsalita ng isang malabong boses. Miss York, iniutos ito ng chairman. May utang sa iyo tungkol sa iyong relasyon sa dugo, ngunit binayaran ito pagkatapos ng lahat ng problema na dulot mo para sa pamilya. Upang maprotektahan ang buong pamilya, mas gugustuhin niyang isuko ang kanyang pagiging makasarili at hindi kilalanin ang kanyang anak na babae na naligaw sa labas. Ito ay isang tseke para sa $1,000,000. Kung sumasang-ayon ka na umalis sa bansa, kumuha ng pera at pumunta. Kung hindi mo nais na umalis sa bansa, pagkatapos ay gumawa ng isang matapat na pamumuhay na nag-iisa. Ang mga sulok ng labi ni Ava ay nanginginig. Ang kanyang tingin ay napuno ng hindi paniniwala. Naisip niya na ang pagmamahal ay ang kanyang pinakamalakas na backer. Hindi mahalaga kung gaano karaming problema ang nakuha niya, magkakaroon ng isang tao na makakatulong sa kanya. Magkakaroon ng isang tao na makaramdam ng paumanhin para sa kanya. Gayunpaman, ayaw na ni Cameron sa kanya. Nakipaglaban siya upang makarating sa kung saan siya ay bilang isang ulila ngunit pagkatapos na maging isang mataas na lipunan ng mas mababa sa kalahating taon, bumalik siya sa pagiging isang ulila muli. Kabanata 11:13. Hindi siya ang nag-iisang anak. Ang mga mata ni Ava ay unti-unting humihiling at nagpanik. Gusto niyang magmadali at humingi ng tawad kay Cameron ng harapan. Gayunpaman, siya ay tumigil sa pamamagitan ng butler. Miss York, itigil ang pag-aaksaya ng iyong mga pagsisikap. Isipin mo lang ito bilang pababa sa pamilyang Dudley. Nag-choke si Ava sa kanyang hikbi, halos maging masalimuot. Bakit?
Nawala nila ako noong bata pa ako. Itatapon ba nila ako kapag lumaki ako? Si Ava ay tumingin sa maluho na Vilya sa malayo at hindi mapigilan ang kanyang luha na dumaloy. Gusto kong tanungin ang aking ama ng harapan. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Hindi ba niya dapat bayaran kung ano ang utang niya sa akin? Bumantong hininga ang butler. Miss York, ang pamilyang Dudley ay may higit sa isang bata. Si Miss Dudley at Young Master Dudley ay napakalapit mula pa noong pagkabata, at napakapopular sa bilog, kapwa sa mga tuntunin ng pagkatao at kakayahan. Gayunpaman, pagkatapos mong dumating, bumalik, ang iyong reputasyon ay nadrag na ang pamilyang Dudley. Ang katawan ni Ava ay tumigas, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ay drag ang mga ito. Lumaki sila na gaganapin maluho. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang aking buhay. Lahat ng ginawa ko ay para sa pag-iingat sa sarili. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng pag-drug sa kanila? Pinunasan ni Ava ang luha mula sa kanyang mukha. Tumayo siya ng diretso at sinabi ng may mabibigat na tono, gusto kong makita ang aking ama. Kung hindi, hindi ko iiwan ang lugar na ito. Naisip niya na hindi siya maaaring umalis ng ganito. Ang pay ay nahulog sa kanyang ulo mula sa langit. Hindi pa siya nakakuha ng pagkabigla. Ngayon, nais nilang alisin ang lahat ng magandang kapalaran na iyon. Nagawa lamang ni Ava na makakuha ng isang paa sa bilog na ito. Nakita niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong may background at mga taong walang background. Noong nakaraan, desperadong sinubukan niyang umakyat sa hagdan ng lipunan. Kailangan niyang maglagay ng isang ngiti at coax ang mga tao upang mapasaya sila. Kailangan niyang basahin ang mga social cues saan man siya magpunta. Gayunpaman, pagkatapos na siya ay maging isang miyembro ng pamilyang Dudley, ito ay naging ang ibang tao ay kailangang kumilos ayon sa kanyang saloobin sa halip. Paano magiging handa si Ava na bumalik sa kanyang dating buhay? Ang butler ay tumayo doon na nakatingin sa kanya na walang magawa sa loob ng ilang segundo at maaari lamang lumingon at tawagan si Cameron upang iulat ang sitwasyon. Sa mas mababa sa 2 minuto, bumalik ang butler. Ang mga mata ni Ava ay naiilawan. Gayunpaman, agad silang lumabo nang makita niya ang 4 na mga bodyguard sa likuran niya. Parang wala siyang paraan. Tumayo roon ang butler na may isang firm at adamant na ekspresyon. Sinabi ng chairman na hindi kanya makikita. Kung tumanggi kang umalis, ipapadala ka ng mga bodyguard sa eroplano. Miss York, dapat mong tandaan na ang lugar na ito ay tirahan ng pamilya Dudley, at ang iyong huling pangalan ay York. Ang mga salita ng butler ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, ganap na pinipiga ang kanyang puso. Si Cameron ay lubusang sinira ang kanilang relasyon. Para sa kanyang anak na lalaki at anak na babae, ang manggugulo na si Ava ay tila hindi gaanong mahalaga. Mas mahalaga ang malaking larawan. Malinaw pa rin siya kung alin ang may hawak na mas maraming timbang. Hindi ito inaasahan ni Ava. Nang siya ay bumalik, sinubukan niya ng maraming beses na baguhin ang kanyang apelyido kay Dudley, ngunit tumanggi si Cameron. Iginiit ni Cameron na pumili ng isang araw para sa kanya na opisyal na pakawalan ang pahayag. Gayunpaman, sa huli, tumanggi siyang tanggapin siya sa pamamagitan ng paggamit ng katotohanan na ang kanyang huling pangalan ay York. Tumayo roon si Ava. Ang panghihinayang sa kanyang puso ay malapit nang umapaw. Kung alam ni Ava, hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon kay Nicole kagabi. Hindi siya dapat sumalungat kay Cameron. Gayunpaman, ano ang magagawa niya ngayon? Nilinaw ng Pangulo ng Golden Sea Corporation na ayaw niya sa kanya. Si Asher Sullivan mula sa Sindro International ay umiwas sa kanya tulad ng salot, at ang iba pang mga kalalakihan ay pagkatapos lamang ng kanyang figure. Wala nang ibang pupuntahan si Ava. Ang butler ay magalang na ibigay ang tseke. Miss York, ang tseke na ito ay para sa $1,000,000. Nais mo bang kunin ito at iwanan ang bansa? Ang mga eyelashes ni Ava ay nanginginig. Umalis sa bansa. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay pumunta sa ibang bansa. $1,000,000 lamang ito. $1,000,000 lang ang ibinigay nila. Kabanata 11:14. Kabayaran. Nadama ni Ava na hindi ito mabuti, ngunit alam din niya na ito ay mas mahusay kaysa sa hindi pagkuha ng 1 sentimo. Kinagat niya ang labi at nag-atubili ng 5 segundo bago kumuha ng tseke at umalis. Pinanood siya ng butler na pumunta,
paliitin ang kanyang mga mata, at bumalik upang magulat kay Cameron. Kinuha ni Miss York ang pera at umalis. Tumahimik si Cameron. May isang hindi mailalarawan na hitsura ng pagkabigo sa kanyang mukha. Kung pinili ni Ava na manatili at magsikap sa kanyang sarili, makakatulong si Cameron sa kanya mula sa mga anino. Sa kasamaang palad, ang anak na babae na bumalik sa kanya ay masyadong mababaw upang makita ang anuman kundi pera. Kalimutan ito. Magpadala ng isang tao upang panoorin siyang sumakay sa eroplano. Siguraduhin lamang na ligtas siya. Huwag kang mag-alala tungkol sa natitira. Naunawaan. Ito ay tumagal sa kanya buong gabi upang makabuo ng pamamaraang ito. Upang mailigtas ang buong pamilyang Dudley, maaari lamang isuko ni Cameron ang anak na babae na ito. Bagaman nakaramdam siya ng kasalanan, ang pagganap ni Ava sa panahon ng time na ito ay hindi gumalaw sa kanya. Ang pagmamahal ay kailangang linangin. Kumpara sa kanyang anak na lalaki at anak na babae, na nakilahok niya sa kanilang paglaki at pag-unlad, alam ni Cameron na napakahirap na linangin ang pagmamahal kay Ava, na may isip na puno ng mga scheme. Kalimutan mo na. Sa kanyang edad, mas mahalaga na panatilihin ang kanyang makakaya. Stanton Corporation. Medyo nalilito si Nicole nang makatanggap siya ng isang tawag mula kay Yvette. Miss Quimby, hindi ka ba dapat magtrabaho sa oras na ito ng araw? Ayon sa karakter ng ina ni Yvette, malamang nabibigyan niya si Yvette ng isang pag-aalsa kung nakita niya ang kanyang slack na ganito. Tumawa si Yvette at hindi maiwasang sabihin, mayroon akong chismis na ibahagi sa iyo. Alam mo ba, ang pamilya Dudley ay hindi na nais na si Ava. Sumakay siya sa isang eroplano upang umalis sa median niya ngayon. Natigilan si Nicole. Ha? Siya ay nasa bahagyang hindi paniniwala. Sinabi ni Yvette, nakita ito ng aking kaibigan sa kanyang sariling mga mata, kaya walang pagkakamali. Narinig ko na ang mga kapatid ng pamilya Dudley ay nagpipilit kay Uncle Cameron, at nagatubili si Uncle Cameron sa isang gabi bago sumang-ayon. Tingnan, naisip ng babaeng iyon na mayroon siyang isang bagong pagkakakilanlan, ngunit kahit na ito ay isang mayaman na pamilya, hindi nila nais ang isang may depekto na produkto, di ba? Tumahimik si Nicole at sumimangot ng bahagya. Hindi siya naawa kay Ava. Naramdaman lang niya na masama ang pakiramdam ni Cameron. Kalimutan mo na. Kung wala na siya, wala na siya. Bukod, kahit na mananatili siya rito, magpapatuloy lamang siya sa pagiging malungkot. Lahat ng nasa bilog ay nakakaalam kung paano siya talaga. Si Nicole ay nagsalita ng walang pag-iingat. Malinaw at malamig ang kanyang tinig ng walang babala. Huwag ipakalat ang anumang salita na nito, baka mapahiya ang pamilyang Dudley. Alam ko. Ang mga kapatid ng Dudley ay medyo maganda, kaya hindi ako magdagdag ng insulto sa pinsala. Malinaw ang nagsalita si Yvette. Ngumiti si Nicole. Nang makita niyang kumatok si Logan sa pintuan at pumasok, nagsalita siya ng ilang mga salita at ibinaba ang tawag. Pangulo, nais mo bang dumalo sa pag-sign seremonya ngayong hapon? Tumahimik si Nicole. Nasaan ang kapatid ko? Sinabi ni Logan, lumabas siya sa isang date. Bumantong hininga si Nicole. Tapos bakit abala ang pagtatanong? Ang ibang partido ay magkakaroon ng problema dito kung pareho silang hindi dumalo. Magayos ng isang oras. Tumanggo si Logan. Nagatubiling si Nicole para sa isang segundo. Wala ba tayong isang proyekto sa resort sa aming mga kamay? Tumanggo si Logan. Sa kasalukuyan, ang kasosyo sa kooperatiba ay hindi na determined. Kailangan nating magbukas ng isang pampublikong bid. Ang mga pamamaraan ay nagpapatuloy pa rin. Sinabi ni Nicole, ibigay ito sa pamilyang Dudley. Naaalala ko na ang kanilang pamilya ay kasangkot sa negosyong ito. Hindi sila magiging masama. Tumanggo si Logan. Alam niya ang tungkol sa pamilyang Dudley bagaman hindi sila masama, hindi rin sila ang pinakamahusay sa industriya. Lalo na matapos magretiro si Cameron sa backstage, ang panganay na batang master ng pamilyang Dudley ay nahihirapan sa paghawak sa trabaho. Okay, magpapadala ako ng isang tao upang makipag-ugnay sa kanila. Natapos si Logan na magsalita at lumabas. Huminga ng malalim si Nicole. Ang eksena kagabi ay pangit. Dahil ipinakita nila ang paggalang sa kanya, kailangan niyang bigyan din sila ng isang paraan. Sa ganoong paraan, ang dalawang pamilya ay maaaring magpatuloy upang mapanatili ang pagiging cordiality. Kabanata 11:15. Misjudged.
Natapos ang proyekto ng J&L Corporation. Kailangang i-coordinate ni Clayton ang serye ng mga formalidad na kailangang dumaan sa Europa. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagmungkahi ng proyekto sa unang lugar. Ipinadala ni Nicole si Clayton sa paliparan sa gabi. Malinaw na maginhawa upang bumalik-balik, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting pakiramdam ng pag-aatubili upang hayaan siyang umalis. Ngumiti si Clayton ng mahina at hinawakan ang kanyang kamay habang naglalakad sila. Hinigpitan niya ang kanyang jacket para sa kanya sa gate. Babalik ako kaagad. Tumanggaw si Nicole. Tandaan na mismo rin ako araw-araw, dagdag ni Clayton. Hindi nagsalita si Nicole. Ano ang isang tao na mushi? Ngumiti si Nicole habang tinapik ni Clayton ang isang lock ng buhok sa likod ng kanyang tainga. Tandaan na tawagan ako at i-text ako. Tumugon sa sandaling makita mo. Tumanggaw si Nicole at itinulak siya sa boarding gate. Alam ko. Magmadali ka at pumunta. Maaga at bumalik ng maaga. Napangiti si Clayton nang walang magawa at inabot ng kaunting puwersa upang hilahin siya sa kanyang mga braso. Tumahimik si Nicole ngunit hindi siya itinulak palayo. Dahan-dahan niyang binalot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at ang dalawa sa kanila ay tumahimik. Para bang wala nang ibang umiiral sa paliparan. Bumantong hininga si Clayton. Talagang hindi ako maaaring humiwalay sa iyo ng matagal. Si Nicole ay nagbulong, bakit ka mas katulad ng isang bata kaysa kay Lil Michael? Tumawa si Clayton at hinawakan ang ulo. Huwag gawin ang inisyatibo upang pumunta kay Michael, o itulak niya ang kanyang swerte at maging sanhi ng problema para sa iyo. Narinig ni Nicole ang gayong mga salita na hindi mabilang na beses na. Karaniwang maaari niyang tapusin ang kanyang pangungusap para sa kanya. Kahit na ang kanyang tinig ay napakakaaya-aya, hindi na kailangang patuloy na ulitin ito, di ba? Ito ay pagkatapos lamang na tinawag ng kawani ng paliparan ang kanyang pangalan. Ang milyong oras ay nag-atubiling pinakawalan ni Clayton ang kanyang kamay. Hindi mapigilan ni Nicole ang kanyang ngiti habang kumalas sa kanya. Ibinabalang niya ang kamay niya matapos siyang pumasok. Sa kabutihang palad, nasa VIP lane sila. Kung hindi man, ang tanawin ng mga ito ay nag-aatubili na makibahagi sa bawat isa ay tiyak na muling gumawa ng mga pamagat. Makalipas ang ilang minuto, pinadalhan siya ni Clayton ng isang mensahe. Sumakay ako sa eroplano. Bumalik ng mabilis. Ngumiti si Nicole at tinanggal ang kanyang telepono, pagkatapos ay lumingon upang maglakad palabas. Sa sandaling lumingon siya, nakakita siya ng isang pares ng grim, matalim, at malutong na mga mata na nanunood sa kanya mula sa isang sofa sa likod ng isang hilera ng mga upuan ng masahe. Parang hindi nila nakita ang bawat isa sa mahabang panahon. Hindi alam ni Nicole kung kailan ito nagsimula, ngunit tumigil siya sa pagtanggap ng mga mensahe at bulaklak ni Eric. Ang mga bakas ni Eric Ferguson ay unti-unting nawala sa kanyang mundo. Mayroong isang maliit na kawalan ng laman sa una, ngunit si Nicole ay tila mabilis na umangkop. Maging ang mga tao sa paligid niya ay bihirang nabanggit ang pangalan ni Eric. Kapag binanggit paminsan-minsan si Eric, wala rin si Nicole. Nakipag-ugnay si Nicole sa kanya, at ang kanyang ngiti ay nawawala. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo ng walang pag-iingat at tumungo sa exit. Gayunpaman, bago siya makagawa ng isang hakbang, isang malaking kamay ang mahigpit na hinawakan ang kanyang palso. Sinaksak siya ni Nicole ng malamig na titig. Sa pamamagitan ng isang bahagyang puwersa sa kanyang kamay, pinilipit niya ang kanyang malaking kamay. Ginoong Ferguson, kung ano ang nagkataon. Ito ay isang walang emosyonal na pagbati. Ang mukha ni Eric ay hindi maganda at pangit, at ang kanyang tingin ay malalim habang nakatingin sa kanya. Nandito ka upang makita siya. Malalim at malamig ang boses niya. Malinaw na nakita ni Eric ang lahat ng nangyari. Ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay hinatak ng isang manipis na thread. Ang sobrang sakit na sakit ay nagparamdam sa kanya na nasaktan, ngunit hindi lang siya makatingin sa malayo. Ito ay tulad ng inaabuso niya ang kanyang sarili. Napanood ni Eric habang hawak nila ang mga kamay, niyakap ang bawat isa, at humiwalay ng buong loob. Nakita ni Nicole ang momento ni Eric na malamig na iniwasan ang kanyang tingin at biglang tumigil sa pakiramdam na panahunan. Ngumiti siya. Oo. Kung wala nang iba na kailangan mo, mayroon akong pulong na daluhan sa tanghali, kaya hindi ako maaaring manatiling kausapin ka. Walang pulong si Nicole. Ayaw lang niya na mag-isa sa kanya.
Ito ay nadama na hindi ka pani-paniwalang awkward. Natapos si Nicole na magsalita at malapit nang umalis, ngunit ang matangkad na katawan ni Eric ay naharang sa harap niya. Kabanata 11:16. Suot kami para sa bawat isa. Hinarang ni Eric ang landas ni Nicole. Tumingin siya sa kanya ng isang madilim at hindi nakakubli na tingin. Nicole, hindi mo pa sinabi sa akin ang sagot. Tumingin si Nicole sa kanya ng blanko. Anong sagot? Bakit siya? Kung maaari kang makasama, bakit hindi ako? Si Eric ay hindi naganap sa puso kung ito ay katayuan o posisyon o kakayahan ni Clayton. Gayunpaman, ang taong iyon na mas mababa sa kanya sa lahat ng paraan ay inalis ang kanyang minamahal na babae. Tahimik sandali si Nicole matapos niyang marinig. Tahimik siyang tumingin sa kanya. Ang kasalukuyang Eric Ferguson sa harap niya ay tulad ng isang ganap na magkakaibang tao kumpara sa Eric Ferguson na alam niya bago ang diborsyo. Ang kanyang kawalang interes at detachment ay naramdaman na malayo siya sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sanay. Ang paghahambing ng dalawang bersyon ng kanyang pagkatao, nadama lamang niya ang impresyon ng nakaraang Eric Ferguson ay naging mas malakas. Pinaikit niya ang mga mata at tiningnan siya. Walang dahilan. Kasama ko siya dahil pakiramdam ko ay angkop kami para sa bawat isa. Masayang masaya kami na magkasama. Eric, ang nakaraan ay nakaraan. Ayaw kong tumingin sa likod. Pagkatapos, ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at malapit na siyang lumakad sa kanya. Hinawakan ni Eric ang braso niya. Malamig ang tono niya. Nasa nakaraan na ba ito? Nasa iyo ba ito? Tumingin siya sa kanya. Dahan-daang gumuho ang kanyang tingin. Sinubukan ko na ang aking makakaya upang gawin ito sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano pa ang magagawa ko. Ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Alam ko na hindi mo pa rin nakuha ang nakaraan. Hindi ko maibabalik ang ginawa ko, ngunit binubuo ko na ito. Ang mga mata ni Nicole ay nag-redden subconsciously. Hindi ito dahil naantig siya. Ito ay dahil naalala niya si Wendy Quaid. Bumalik noon, nang ibigay ni Nicole ang kanyang dugo, parang naubos na niya ang lahat ng pagnanasa sa kanyang buhay. Kahit na matapos ang diborsyo nang sinubukan ni Eric na palugdan siya sa lahat ng paraan na posible, hindi ito magagamit. Naramdaman lamang ni Nicole ang sorrir para sa kanyang sarili. Eric, hindi mo na kailangang gumawa ng anuman. Ito ang aking sariling pag-iisip sa nakaraan, kaya hindi mo na kailangang gumawa ng anumang kagaguluhan. Masasabi ni Nicole ang mga salitang tulad ng mahinahon. Pakiramdam niya ay tunay na lumaki siya sa instant na ito. Kahit na magkasama sina Eric at Wendy, hindi nila ito mapupuot kay Nicole. Hinayla siya ni Clayton mula sa isang nababagabag na relasyon at binigyan siya ng init at pag-ibig. Noong nakaraan, si Nicole ay masyadong maikli ang paningin. Naririnig ang kanyang mga salita, ang katawan ni Eric ay nanginginig ng bahagya at tumigas. Hindi nagatubiling si Nicole at simpleng lumakad sa kanya, hindi sinasadyang bumagsak sa kanyang balikat. Bumagsak siya pabalik. Hindi siya tumalikod at simpleng kumaliwa. Hating gabi. Si Nicole ay nagtatrabaho sa overtime sa opisina. Hindi pa siya nagtrabaho ng overtime na ganito sa mahabang panahon. Mayroong isang mahalagang proyekto upang talakayin bukas, kaya kailangan niyang maging handa para sa lahat. 10 p.m. Sa wakas natapos ni Nicole ang trabaho. Inunat niya ang kanyang likuran at tiningnan si Logan, na nakaupo sa kabaligtaran na nagtatrabaho ng seryoso. Ngumiti siya. I pack up, Logan. Panahon na upang bumaba sa trabaho. Tumahimik si Logan at tumayo ng may ngiti. Ibabalik kita. Ang pagtatrabaho sa overtime ay isang pangkaraniwang bagay para sa kanya. Karaniwan niyang natapos ang kanyang trabaho sa bahay, ngunit nais ni Nicole na magtrabaho ng overtime sa opisina, kaya kailangan niyang samahan siya. Kinuha ni Nicole ang kanyang bag. Hindi na kailangan. Maaari kang umuwi at magpahinga. Babalik ako sa aking sarili. Habang sinabi niya iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Tiningnan niya ito. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Sumimangot si Nicole. Subconsciously, ayaw niyang sagutin ito. Pagkatapos, naisip niya ito. Paano kung binago ni Clayton ang kanyang numero ng telepono? Kinuha niya ito ng walang pag-asa. Ang isang pamilyar at nakakainis na tinig ay dumating mula sa kabilang dulo. Ito ang tinig ni Keith Ludwig. Kabanata 11:17. Mag-ulat ka. Sinabi ni Keith, Nicole, ako si Keith.
Maaari ka bang pumunta? Sobra na si Ferg. Ang boses ni Keith ay tunog ng labis na pagkabalisa. Biglang nawala ang pagtulog ni Nicole. Tumayo siya roon na may isang malabo na mukha at igulong ang kanyang mga mata nang walang pagsasalita. Malinaw na narinig ni Logan ang pag-uusap at tiningnan ang ekspresyon ni Nicole. Tumahimik si Nicole at huminga ng malalim. Bigyan mo ako ng address. Maghintay ka doon. Ang tinig ni Keith ay nakataas sa tuwa. Oo naman. Nasa. Nagbigay si Nicole ng isang kalmado na, "Ma'am," at ibinaba ang tawag. Nadama ni Logan na hindi siya maaaring umalis. Kinuha niya agad ang mga susi at tumayo. Ako ay nagmamaneho, papunta kina Ginoong Ferguson, Miss Stanton. Hindi na kailangan. Pagkatapos, nagdial siya ng isa pang numero. Hello, 911. Gusto kong magulat ng isang tao para sa pagtatangka na lasing na pagmamaneho. Si Logan ay hindi nagsalita at nagdadalamati ng 1,000,000 beses para kay Eric sa kanyang puso. Itinambay ni Keith ang telepono at tinapik si Eric, na bahagyang lasing. Bilang iyong kaibigan, makakatulong lamang ako sa iyo hanggang ngayon, ngunit ang natitira ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Umupo ka lang dito at maghintay, pagkatapos ay simulan ang makina sa sandaling siya ay dumating. Siya ay tiyak na mababahala. Sumimangot si Eric at naupo doon. Tuwang-tuwa ang kanyang puso nang malaman niya na darating si Nicole. Gayunpaman, patuloy niyang naramdaman na parang may isang bagay na hindi tama. Ang isip ni Eric ay putik sa alkohol, at siya ay kinaladkad ni Keith bago siya magkaroon ng oras upang mag-isip tungkol dito. Pinilit ni Keith si Eric sa upuan ng driver. Tumayo siya roon at tiningnan si Eric na may kasiyahan. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Ang mga kababaihan ay malambot na puso. Pagkatapos ng lahat, mas mahusay ka kaysa kay Clayton, kaya mas pipiliin ka sa kanya. Sinusuportahan kita. Hindi nagsalita si Eric. Makalipas ang 20 minuto. Umupo si Eric sa kotse. Ang oras ay dumaan ng kaunti, at kahit papaano, lumaki ang isang maliit na kaba. Naghintay siya hanggang sa ang mga headlight ng kotse ay naiilawan ang intersection. Biglang lumambot ang ekspresyon niya. Biglang naalala ni Eric ang dahilan na ibinigay sa kanya ni Keith. Nag-aalala na ang amoy ng alkohol sa kanyang katawan ay nawala. Kinuha ni Eric ang isang bote ng alak sa tabi niya na naghanda siya ng matagal, binuksan ang takip, at bumagsak ng ilang mga bibig. Pagkatapos, hindi sinasadyang dinidilig niya ang ilan sa kanyang mga damit. Ang mga paghahanda ay complete. Gayunpaman, sinimulan lamang ni Eric ang kotse at hindi plano na magmaneho. Ang kotse na iyon ay hinayla sa harap niya. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakita niya na ang 3 tao na bumababa mula sa kotse ay nakasuot ng uniforme ng pulisya. Hindi nagsalita si Eric. Kumatok ang opisyal ng pulisya sa bintana ng kanyang kotse. May nagulat ng may-ari ng numero ng plaka ng lisensya ng kotse X para sa lasing na pagmamaneho. Mangyaring makipagtulungan sa amin para sa isang pagsubok sa paghinga. Ang isang walang laman na bote ng alak ay nakahiga pa rin sa gilid. Ang mukha ni Eric ay sobrang madilim, at malamig ang kanyang tono. Sino ang nag-uulat nito? Ang boses niya ay tulad ng yelo. Malinaw na may pangalan si Eric sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang marinig ito gamit ang kanyang sariling mga tainga upang tanggapin ito. Ang taong dumating ay hindi Nicole kundi ang pulisya. Malinaw kung sino ang nag-ulat nito. Tumahimik ang opisyal. Ito ay isang hindi nagpapakilalang ulat. Tumawa si Eric. Ha? Hindi siya lumabas sa kotse. Sa halip, gumawa siya ng isang tawag sa telepono, umupo sa kotse sa katahimikan, at pinatay ang makina. Ang mga pulis ay tumingin sa isa't isa. Hindi lamang sila maaaring tumayo nang walang imak sa ganito. Kahit na hindi ginagawa ang pagsubok, ang malakas na amoy ng alkohol sa loob ay sapat na upang maging alerto sila. Gayunpaman, nakita nila ang numero ng plaka ng lisensya ng kotse. Talagang sumang-ayon sila na huwag pilit na tawagin siya at ilayo siya. Kabanata 11:18. Walang idea. Nang sa wakas ay dumating si Mitchell at nagsabi ng ilang mga salita sa mga pulis, magalang silang umalis. Umupo si Eric sa kotse at hindi lumipat. Tumahimik si Mitchell. Bakit hindi kita ibabalik, Pangulo? Lumipas ang mahabang panahon. Dahan-daang binuksan ni Eric ang kanyang bibig. Mitchell, malupit siya.
Bagaman hindi alam ni Mitchell kung sino ang tinutukoy niya, maaari siyang gumawa ng isang hulaan. May isang babae lamang sa mundo na maaaring gumawa ng ganito kay Eric. Pinag-aralan ni Mitchell ang kanyang ekspresyon. Pangulo, maraming mga mata dito. Kung makikita ka ng mga tao, hindi maiiwasang pukawin ang iba pang mga problema. Bakit hindi mo ako papayagan sa bahay? Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata. Nang buksan niya muli ang mga ito, malinaw ang kanyang mga mata. May isang pahiwatig ng kadiliman sa lamig. Itinaas niya ang kanyang paa upang makalabas ng kotse, at si Mitchell ay nagmamadali na binuksan ang likod ng pintuan para sa kanya. Stanton Corporation. Bumaba sina Nicole at Logan sa hagdan. Nag-atubiling magsalita si Logan. Nakita iyon ni Nicole at ngumiti. Kung mayroon kang sasabihin, sige na. Bumantong hininga si Logan. Pangulo, magandang ideya ba iyon? Kung nalaman ni Ginoong Ferguson. Malamig na natawa si Nicole. Siyempre, malalaman niya, ngunit mabuti. Mas mabuti kung alam niya. Ang pagsisikap na kumilos ay hindi gagana sa akin. Inaasahan kong alam niya ang sitwasyon. Hindi nagsalita si Logan. Si Nicole, na dati nang nagmamahal kay Eric, ay tunay na nagbago. Pinindot ni Nicole ang mga susi ng kotse, at ang mga ilaw ng kotse ay naiilawan ng ilang sandali. Lumakad siya at tumingin kay Logan. Bumalik ka at magpahinga ng maaga. Hindi na kailangang ibalik sa akin. Tumanggo si Logan at pinanood ang kanyang pag-iwan ng kotse bago pumunta upang simulan ang kanyang sariling kotse. Nang bumalik si Nicole sa kanyang apartment, natanggap niya ang tawag mula kay Clayton. Ayon sa pagkakaiba sa oras, dapat na 9 AM doon. Nahulaan ko nagising ka pa rin. Ngumiti si Nicole. Paano mo nahulaan? Nabanggit mo ang bagong proyekto ng Stanton Corporation. Natigilan si Nicole. Hindi niya inaasahan na maalala ni Clayton ang isang bagay na binanggit niya sa pagpasa. Tumahimik siya. Magiging maayos ba ang mga bagay sa tabi mo? Sinabi ni Clayton, hindi masama. Ang produkto ay nasa tuktok ng market. Kami ay numero 1 sa industriya ngayon. Ang iba ay natural na hindi maibabawas sa amin. Ngumiti si Nicole. Totoo iyon. Ang mga teknolohiyang ito ay pangalawa sa wala sa internasyonal na arena, at iniwan nila ang mga dayuhang bansa sa alikabok. Tiyak na hindi nila ito titingnan. Ang pag-asam ng AI sa mundo ay walang limitasyong. Ang kombinasyon ng gamot at pag-aalaga ng bahay ay dati nang gumawa ng mga mata ng mga tao sa pagtataka. Bago pa man, pagkatapos ng 20-30 taon, ang mundo ay mababago sa kanila. Ang dalawa sa kanila ay nagsalita ng matagal. Nakita ni Clayton na sobrang pagod na siya upang panatilihing bukas ang kanyang mga mata matapos na mawala ang lahat ng kaguluhan at sa wakas ay nagsabi ng magandang gabi. Gayunpaman, walang nag-hang up sa telepono. Ngumiti si Clayton nang marinig niya ang tunog ng ilaw na paghinga sa kabilang linya. Nakatulog siya. Maya-maya, ibinaba niya ang tawag. Sa katapusan ng linggo, tinawag ni Floyd ang lahat na bumalik sa Liven Up. Dinala ni Grant si Ida, sumama si Kai kay Julie, at bumalik si Nicole. Si Maverick ay nasa lab at hindi maiiwan, ngunit napakasaya ni Molly na lumapit at sumali sa saya. Lahat ay nakikipag-usap at tumatawa habang naghahanda sila ng tanghalian. Masayang nahuli ni Floyd ang ilang mga isda at sinabi sa kanila na ihanda ang mga ito ng maayos. Hinawakan ni Nicole ang kanyang ulo sa labas ng kusina na kainahinala, pakiramdam na may isang bagay. Tatay, may iba pang mga panauhin na darating ngayon. Itinaas ni Floyd ang kanyang mga browser at itinuro sa kanya. Ikaw ang pinakamatalino. Bumalik si Miss Graham sa media niya ngayon, kaya inanyayahan ko siya sa ating tahanan. Kabanata 11:19. Nakuha niya ang nais niya. Tumahimik si Nicole, at agad na naiilawan ang kanyang mga mata. Bumalik na si Miss Graham. Lumitaw si Kai. Bumalik na si Miss Graham. Si Felicia Graham ay isang sikat na klase ng artista sa buong mundo at madalas na naglibot sa ibang bansa sa mga nakaraang taon. Nakikilala niya ang posisyon na hindi katumbas ng mga malalaking pangalan sa bilog ng libangan. Siya ay isang tulad ng Diyos. Si Felicia din ang guro ng ina ni Nicole. Nasa loob siya ng ika-60 taon. Matapos lumipas ang ina ni Nicole, dumating si Felicia upang bisitahin ang mga bata paminsan-minsan at nagkaroon ng malalim na damdamin para sa kanila. Para kay Kai,
Lalo na, siya ang natuklasan ang talento ni Kai at dinala siya sa mundo ng pag-arte. Ito rin ay dahil sa proteksyon ni Felicia na natanggap ni Kai ang mahusay na pagtrato noong siya ay isang baguhan. Sa mga araw kung saan ang lahat ay kailangang yumuko at mag-scrape sa kanilang mga nakatatanda, ginawa ni Kai ang anumang nais niya sa sandaling siya ay magdebo. Nang maglaon, unti-unting lumaki sila at gumugol ng mas maraming oras sa paaralan. Nagmamadali din si Felicia sa industriya ng libangan sa internasyonal at nawala ng walang bakas. Bumibilang ngayon, 7 taon na mula nang magkita sila. Si Julie ay naglabas ng isang nakasimangot. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa Felicia Graham na alam nating lahat? Agad na tumanggaw si Nicole at tiningnan siya ng isang ngiti. Hindi mo ba siya nagustuhan? Ito ay siya. Malapit na siya. Nagpalitan sina Grant at Aida ng isang sulyap at patuloy na nagtatrabaho ng may ngiti. Natuwa si Kai kaya tumalon siya. Itinapon niya ang mga bagay sa kanyang mga kamay at nagtungo upang makuha ang mga susi ng kotse. Nasaan siya? Pupunta ako sa kanya. Inilipat ni Floyd ang kanyang mga mata kay Kai. Come, bumalik. Nasa daan na siya at pupunta dito sa lalong madaling panahon. Huwag maging bulag na masayang masaya. Hindi naglalaman si Kai ng kanyang kaguluhan. Nakaramdam pa rin siya ng masaya kahit na matapos na maibalita ni Floyd. Hindi tulad ni Floyd, ang paborito ni Felicia ay si Kai. Naramdaman niya na siya ay napakatalento sa pagganap ng sining. Kaya, inilagay ni Felicia ang mataas na pag-asa sa kanya at nais na dalhin siya sa sentro ng sining, ngunit iginiit ni Kai na pumasok sa industriya ng libangan. Makalipas ang 20 minuto. Ang masiglang tinig ng butler ay nagmula sa patio, at alam ni Nicole at iba pa na dumating si Felicia. Excited na tumakbo si Kai sa harapan upang batiin si Felicia. Hindi siya nilaban ni Nicole at Grant. Si Felicia ay nabuhay ng higit sa kalahating siglo, gayunpaman siya ay matikas, disente, at banayad. Mukha siyang marangal sa unang sulyap, at ang kanyang aura ay hindi nabawasan ng kaunti. Agad na tumungo si Kai at niyakap siya. Miss Graham, mahal kong Miss Graham. Sobrang namiss kita. Ang mga sulok ng bibig ni Floyd ay umiikot. Lahat ng iba ay nagpanggap na hindi kilala si Kai. Bumagsak ang ekspresyon ni Felicia habang itinulak siya palayo ng isang nakasimangot. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi nagsalita si Kai. Matapos makipagpalitan ng mga kasiyahan kay Floyd, sinabi ni Felicia sa katulong sa likuran niya na dalhin ang mga regalo. Ngumiti siya at sinuri si Nicole. Talagang nagiging mas maganda ka ngayon, Lil N. Ngumisi si Nicole at inunat ang kanyang mga kamay. Salamat, Miss Graham. Tumanggo si Felicia at ibinigay ang matagal na inihanda na jade bracelet. Ang kulay ay mainit-init, at nagkakahalaga ng maraming pera. Pagkatapos ay dumating sina Grant, Aida, at Molly. Tumingin siya kay Julie at ngumiti. Ikaw si Julie. Oo, hindi ko inaasahan na makilala mo ako, Miss Graham. Ngumiti si Felicia. Ikaw ang kasintahan ng maliit na unggoy. Siyempre, kilala kita. Pagkatapos, ibinigay niya ang isang napakahalagang pulse earrings. Tumayo si Kai sa likuran ng karaingen, na nakatingin sa kanya. Kumusta naman ang minahan, Miss Graham? Inilipat ni Felicia ang kanyang mga mata kay Kai at lumingon kay Floyd. Ang iyong maliit na superstar ay nakakakuha ng marami at mas walang kahihiyan. Si Floyd sneered. Ang aking saloobin ay eksakto. Tinanggap niya si Felicia sa loob, at lahat ay nakayakap sa likuran. Ang katulong ni Felicia ay nagbigay ng huling kahon kay Kai. Kabanata 11:20. Hindi maraming mga pagkakataon. Nabigla si Kai bago siya agad na lumakad na may kumikinang na mga mata. Alam ko na pinakagusto mo sa akin, si Miss Graham ang pinakamagandang regalo ay naisave para sa huli. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Masayang binuksan ito ni Kai sa harap ng lahat. Nang makita niya kung ano ang nasa loob, huminto siya ng bahagya. Siya ay nakakagulat at nagbawildered. Ito ay isang script. Kinagat ni Felicia ang labi niya. Hindi ako matalo sa paligid ng bush. Sa mga taong ito, dinala mo sa industriya ng entertainment tulad ng isang pato sa tubig. Ginoong superstar, hindi ko alam kung nagmamalasakit ka pa rin sa teatro, ngunit mayroong isang bagong pagplay. Ang yugto ng rehearsal ngayon, at maikli ang mga ito sa isang maliit na papel. Ang papel ay depende sa iyong kakayahan.
Maaari lamang kalimutan ang tungkol dito. Sa sandaling nagsalita si Felicia, agad na tumango si Kai. Gusto kong pumunta. Pangarap ko kahit na pumunta. Alam ni Kai kung magkano ang pagsisikap na inilagay sa kanya ni Felicia. Nang una siyang magdebo, siya ay masyadong bata at dumiretso sa bilog ng libangan. Sa ngayon, siya ay naging walang malasakit sa katanyagan at kapalaran sa industriya ng libangan. Bilang isang bituin sa pelikula, siya ay mag-hover sa gilid ng pagpasa ng kanyang kalakasan ng mas maaga o huli. Naisip niya ang maraming mga countermeasures para dito, mula sa pagsisimula ng isang kumpanya hanggang sa paggawa ng mga eksena sa likuran. Gayunpaman, hindi iyon ang talagang gusto niya. Nang una siyang magdebo, ipinanganak siya para sa entablado. Ngayon, ang tunay na sentro ng sining sa wakas ay nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon. Ito ang pangarap niyang makuha ito. Hindi man lang kailangang basahin ni Kai ang script ni Felicia upang malaman na ito ay mabuti. Hindi maraming mga aktor sa media niya ang maaaring gumanap sa naturang teatro. Ito ay higit sa 100 beses na mas prestihiyoso kaysa sa isang Gold Academy Award. Kinutya ni Floyd mula sa gilid. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa bilog na naghahalo sa paligid at walang ginagawa. Ang pera ay madali sa kanya, ngunit nakalimutan niya kung paano kumilos ng matagal. Miss Graham, dapat kang makahanap ng ibang tao sa halip. Maaari kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Tatay. Dapat mong bigyan ang iyong paboritong anak ng isang pagkakataon upang magsimula. Tiyak na kikilos ako ng maayos. Si Kai ay tumalon ng sabik. Galit na galit siya kay Floyd. Tumawa si Nicole. Tatay, huwag mo siyang takutin. Kai is a natural superstar. Nararapat siyang makuha ang papel na ito. Lahat ay hindi nagsasalita. Pumunta si Kai upang yakapin siya. Ang aking mahal na kapatid, ikaw ay tunay na paborito ko. Bulong ni Nicole, tandaan na bumili ng mga regalo para sa akin sa ibang bansa. Hindi nagsalita si Kai. Tumahimik si Felicia. Huwag masyadong masaya. Kaya isipin mo ito ng mabuti. Tumahimik si Kai, at ang kanyang mukha ay mahina na tumigas. Subconsciously tumingin siya kay Julie. Kalmado ang mukha ni Julie habang nakatingin sa kanya ng ngiti. Walang pahiwatig ng pagsalungat. Gayunpaman, nadama ni Kai na hindi nararapat. Bagaman ang teatro ay kung saan pinangarap niyang pumunta, sa sandaling umalis siya, kailangan niyang ihiwalay kay Julie. Nakasama lang sila ng magkasama, kaya hindi na makaya ni Kai na palayain si Julie. Bumantong hininga si Felicia. Mas mahusay mong isipin ito dahil walang mga pangyayari kung saan maaari mong ihinto ang kalahati. Huwag sumang-ayon kung hindi mo pa napag-isipan ang iyong isip. Pagkatapos, tumayo si Felicia at tumingin kay Floyd. Nagmadali ako dito sa isang mahabang paglipad at nagugutom ako ngayon. Ngumiti si Floyd. Halika, handa na ang lahat para sa iyo. Nakahuli ako ng ilang sariwang isda. Ang tono ni Felicia ay malabo. Mr. Stanton, sana maalala mo na alerdi ako sa pagkaing dagat. Oo, ngunit gusto ng aking anak na babae na kainin ito.